Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1051-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ginoo, ikaw. Nakapunta ka na ba sa Immemorial Medicine Garden dati? Ito. Paano ito nangyari? Hindi mapigilan ni Tucker ang pagmulat ng kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang sinabi. Alam na ng mga taong naroon ang nakaraan ni Mateo. Kung ikukumpara sa mga taon niya sa nakaraang buhay, si Mateo ay nasa pinakamataas na edad na, at mahigit 500 taong gulang na rin ngayon. Samantalang ang Immemorial Medicine Garden mismo ay nagbubukas kada 500 taon. Paano kaya nakapasok si Mateo noon? Hindi lang si Tucker, pati ang iba ay tumingin din kay Mateo ng may pagdududa. Nakangiting paliwanag ni Mateo, ano ba ang mahirap ipaliwanag tungkol dito? Hindi ninyo nakakalimutan ang pagkakakilanlan ko noong nakaraan. Noong huling binuksan ang Immemorial Medicine Garden, ako ay 11 o 12 taong gulang pa lamang. Pero noong panahong iyon, itinakda ko na ang landas ng alchemy bilang target ng aking panghabang buhay na mithiin. Personal akong dinala ni tatay sa Immemorial Medicine Garden dati. Iyon nga lang, noong isang pagkakataon, walang nakakaalam. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Ngayon lang nila nalaman na mayroon pa palang ganoong bagay. Noong ang mga alchemist ay nag-cultivate sa isang peak realm, ang kanilang combat power ay hindi man lang mas mababa kumpara sa mga martial artist. Dahil sa kanilang divine soul attacks, kahit ang mga void mystic expert ay nakakaramdam din ng walang katapusang sakit ng ulo. Kung hindi, anong karapatan mayroon si Richard, isang alchemist, para magtayo ng ganito kalaking banal na lupain ng mag-isa? At batay din sa kung ano ang paraan para supulan ang isang dalubhasang tulad ni Mancho. Dahil sa lakas ni Richard, palihim na dinala si Mateo sa Immemorial Medicine Garden, hindi nakakagulat na walang nakatuklas nito. Hindi nakapagtataka na natagpuan ni Mateo ang lambak na ito. Lumalabas na matagal na niyang alam na ang lugar na ito ay may Purple Evil Skygloom at alam din niya na mayroon itong Wild Earth Bull at Heaven Devouring Python, kaya espesyal niyang hamukay ng malaking hukay para kay Yun Xiao para tumalon. Hindi mapigilan ng lahat ang pagkaawa kay Yun Xiao. Akala ng lalaking ito ay matalino siya, ngunit sa simula pa lang, naloko na siya ni Mateo. Bumantong hininga si Tianming sa paghanga habang sinasabi, nakababatang kapatid, hindi ko talaga natuklasan noon na kapag naglaro ka ng mga trick, hindi iyon basta-basta. Matagal nang itinuturing na magkaibigan sina Tianming at Mateo. Pero ngayon lang niya natuklasan na ang kasalukuyang Mateo ay hindi na ang Matthew noon. Ang dating si Matthew ay nag-aral lamang ng landas ng alchemy nang walang pakialam at bihirang magwala ang isip. Ngunit ang kasalukuyang si Mateo ay determinado sa pagpatay at hinarap ang lahat ng bagay gamit ang mga pukana. Ang iba ay halos walang makukuhang kalamangan sa kanyang mga kamay. Nakangiting sabi ni Mateo, napilitan lang ako ng mga pangyayari. Dati, ayaw ko sa mga ganitong plano. Pero pagkatapos kong magkatawang tao, masyadong mahina ang lakas ko. Dahil wala akong mga plano, malamang na magiging napakahirap mabuhay hanggang ngayon. Naging matigas ang ekspresyon ni Tianming, at tumango siya. Kahit 20 taon pa lang ang lumipas, malamang ay marami na siyang naranasan para kay Mateo sa loob ng 20 taon na ito. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa harap ng Purple Evil Skygloom at direktang pinutol ito gamit ang isang fireblade. Natamba ang Purple Evil Skygloom sa tunog nito. Ginabayan ni Mateo gamit ang enerhiya ng asensya, hinayla ito papasok sa isang bote ng jade na inihanda noong unang panahon. Ginoo, itong Purple Evil Skygloom ba ay talagang kasing himala ng sinabi mo? Nagtatakang tanong ni Tucker. Ngumiti si Mateo at sinabing, niloloko ko lang yan. Kung lulunukin mo talaga yan, magiging kakaiba kung hindi ka mamatay sa lason. Paano naging ganoon kadali para sa mga eksperto ng Void Mystic na gustuhing makalusot? Bagamat natural na may mga batas ng Heavenly daw ang Purple Evil Skygloom na ito, limitado rin ito. Kung ito ay pinipino at ginawang tableta, makakatulong talaga ito sa mga eksperto ng Void Mystic na maunawaan ang Heavenly daw. Mahirap lang din makuha ang iba pang mga pangunahing gamot. Maliban na lang kung ang Purple Evil Skygloom na ito ay maaaring lumaki hanggang 1,000,000 taong gulang. Nang marinig ito ni Tianming, hindi niya napigil ang matawa habang sinasabi, buwisit ka, huho, kumbinsido talaga ako sayo.
Malamang ay may ganang mamatay pa nga ang lalaking yan ni Yun Xiao ngayon, di ba? Power! Tumakbo ng bilis si Yun Xiao. Nakagat siya ng isang Heaven Devouring Python. Isang sandali ng kawalang ingat, at siya ay muling tinamaan ng Heaven Devouring Python. Ngayon, siya ay malubhang nasugatan at naghihingalo na. Ang lakas ng Heaven Devouring Python ay nasa antas niya pa lamang. Sa oras na ito, unti-unting kumakalat na ang lason ng Purple Evil Sky Gloom. Kapag ang isang aspeto ay hamina, ang iba ay magiging mas malakas. Hindi na siya ang katapat ng Heaven Devouring Python. Sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay ang tumakas para sa kanyang buhay. Ngunit habang bumibilis ang kanyang pagtakbo, mas umiikli ang oras bago sumiklab ang lason. Ang lason ng Purple Evil Sky Gloom na ito ay tunay na kakilakilabot. Kahit na mayroon siyang Void Mystic Realm Emperor Chi, hindi pa rin nito mapigilan ang kalawang nito. Sa kasalukuyan, nag-aalab na ang galit niya kay Mateo sa puso niya. Maliban na lang, alam niya na kung magpapatuloy ang paghabol ng Heaven Devouring Python ng ganito, wala na siyang pagkakataong gumanti. Sa sandaling iyon, biglang nakita ni Yun Xiao na may isang grupo ng mga tao sa unahan at agad siyang labis na natuwa. Ito na ang huling tangkay ng dayami na nakapagliligtas buhay niya. Kaya naman, nag-ipon siya ng enerhiya ng asensya at mabilis na tumakbo papunta roon. Titulong. Ginamit ni Yun Xiao ang huling lakas niya para sumigaw. Dito sa banda, kumunot ang noo ni Dojang, ang pangalawang Panginoon ng lungsod ng 7 Absolute City, habang sinasabing, sino iyon? Para talagang hilahin ang isang napakalakas at tiwangwang na halimaw. Ang Jinping sa kanyang tabi ay pilit na tumingin sa malayo at nakasimangot na sinabi, ang teknik ng paggalaw na iyon ay dumadaloy na parang kidlat. Dapat ay ang Thundercry Divine King, si Yun Xiao. Kapatid na tila humihingi siya ng tulong. Walang pakialam na sinabi ni Dojang, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi rin naman mabuting tao ang lalaking ito. Iligtas mo kami sa abala. Pero nakakunot ang noo ni Jinping, mukhang nagtamo ng malubhang pinsala ang lalaking ito. Kahit na makapangyarihan ang walang awang halimaw na ito, sa lakas niya, hindi dapat umabot sa puntong mapapahamak ito, di ba? Hindi maganda, papunta na sa atin ang lalaking ito, gusto niyang ilipat ang direksyon ng magulong katubigan. Nagdilim din ang ekspresyon ni Dojang, pinawi ang matinding pang-aabuso sa puso ni Yun Xiao. Hindi niya alam na kahit tila marahas ang Heaven Devouring Python, hindi naman sila nito aatakihin. Nang makitang papunta rito si Yun Xiao, inakala pa nila na hindi sila makakatakas, at ang magagawa na lang nila ay harapin ang Heaven Devouring Python. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dojang. Sa isang iglap, nakarating na siya sa harap ng Heaven Devouring Python at sinabi ng may malamig na pagsinghot, kasuklam-suklam na halimaw, tumakbo ka palayo para hanapin ang matandang ito. Gusto lang habulin ng Heaven Devouring Python si Yun Xiao ng buong puso. Hindi ko inaasahan na may nang-ahas palang hamarang sa daan nito. Agad itong umungal at inatake si Dojang. Nalungkot si Dojang, at sinabi, kasuklam-suklam na halimaw, naghahangad ng kamatayan. Para lamang makita ang kanyang aura na ganap na lumabas. Isang nakakatakot na Divine King Domain ang agad na lumawak. Isang magaan at panandaliang palad ang kumatok. Nakinig lamang ito ng isang kalabog na nagpatalsak sa higanting Heaven Devouring Python. Umungol. Paulit-ulit na sigaw ng Heaven Devouring Python. Ang napakalaking katawan nito ay walang habas na umiikot sa hangin, nakakatakot sa sukdulan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dojang, at sinabi niya, hindi maganda, umalis ka agad dito. Habang nagsasalita siya, biglang ibinuko ng Heaven Devouring Python na iyon ang kanyang malalaking bibig. Isang malaking ulap ng berdeng usok ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nang makita ng mga tao ng 7 Absolute City ang sitwasyon, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Bawat isa sa kanila ay nagpakita ng kani-kanilang mga pamamaraan sa paggalaw, at desperadong tumakas para sa kanilang buhay. Ang berdeng hamog na ito ay isang lubhang nakalalasong bagay sa isang sulyap lang, paano nila nagawang hawakan. Tunay nga, ang mga lugar na dinaanan ng berdeng hamog, mga bulaklak at damo ay tuluyang natuyo. Ang buong proseso ay walang kapantay na nakalalasan. Sa isang kisap mata, may mga disipulo mula sa 7 Absolute City at Findblade Mountain na ang mga lakas ay bahagyang humihina na gumuho sa lupa. Kasuklam-suklam na halimaw, naghahanap ng kamatayan. Hindi napigilan ni Dojang na magalit ng husto at biglang napalo ang isang palad.
Ang palad na ito, ang lakas ay tila ilang beses na mas malaki kumpara sa palad na iyon mula noon. Ugong. Ang Heaven Devouring Python ay direktang tumama 100,000 talampakan ang layo, bumagsak sa lupa at nagsimulang kumabog. Ang lakas ng isang palad ni Dojang ay talagang nakakatakot ng husto. Bilisan mo at umalis ka sa lugar na ito. Mag-ingat ka na huwag mahawa ng nakal-alasong gas. Pupuntahan ko at papatayin ang halimaw na ito. Sigaw ni Dojang at sumugod patungo sa Heaven Devouring Python. Swoosh! Ang Heaven Devouring Python na dati nanginginig pa rin sa lupa ay muling nabuhay at direktang nakatakas sa malayo. 10:52. Hindi rin inaasahan ni Dojang na ang Heaven Devouring Python na ito ay ganito pala katibay sa bogbog. Ang bahaging iyon ngayon ay nagkukunwaring patay lamang. Huli na para gustuhing magpatuloy muli. Sa kasalukuyan, nakapasok na sila sa rehiyon ng 100,000 taon. Kung aalis siya ng padalos-dalos, magiging napakadali para sa pangunahing unit na harapin ang mga atake ng mga tiwangwang na halimaw. Walang magawa, tanging ang makita niya lang ay ang maayos na pagtakas ng Heaven Devouring Python. Pagbalik upang bilangin ang mga disipulo, agad na nagliyab sa galit si Dojang. Ang ulap ng makamandag na usok ng Heaven Devouring Python kanina ay direktang nakalason sa ilang dosenang disipulo ng dalawang malalaking paksayon hanggang sa mamatay. Masasabing malaking pagkalugi ito. Sa mga disipulong ito, mayroong ilang piling disipulo na espesyal niyang inilabas sa pagkakataong ito upang magpakalma. Hindi niya inakala na bago pa man makapasok sa mapanganib na mga rehiyon, namatay na sila ng ganoon na lamang kalaki ang kanilang pagkalito. Habang iniisip ang mga pangyayaring ito, ang kanyang galit ay direktang napunta kay Yun Xiao. Nang muling tingnan si Yun Xiao, ang buong mukha niya ay naging maputlang lila na. Lalo na ang mga labi niya, kulay itim pa nga. Kapatid na ang bagay na ito. Kasalanan lahat ni Matthew. Maaari ba? Napayagan akong ilabas muna ang lason at gamutin ang mga sugat ko. Halos hindi na makapagsalita si Yun Xiao. Ang tanging magagawa niya lang ay ang Emperador Qi para protektahan ang mga daluyan ng kanyang puso sa oras na ito upang iwasan ang agarang pagkamatay dahil sa pagsiklab ng lason. Para sa iba pa, unti-unti na lamang niya itong naiisip muli. Siyempre, ang kailangan ay ang pagpapaalis sa kanya ni Dojang. Nang marinig ito ni Dojang, kumunot ang kanyang noo, at sinabi, ginagawa mo bang galitin ang Matthew na iyon? Mahinang tumanggaw si Yun Xiao at maikling ikinwento ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Bumantong hininga siya, hindi ko inakalang mahina ang lakas ng batang ito ngayon, pero ang totoo ay napakagulo rin niya. Nagpalitan ng tingin sina Dojang at Jinpeng, parehong nagpapakita ng matinding pag-aalala. Bagamat first level daw profound lang ang lakas ni Matthew sa ngayon, tila mas mahirap pa siyang kalabanan kumpara sa dati niyang buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, kahit na napakataas ng kanyang katayuan, hindi naman siya ganoon takot na nagbabalak. Ngunit para kay Matthew sa buhay na ito, ang kanyang mentalidad ay malinaw na lubos ng nasa hustong gulang. Kapatid na hanggat hinahayaan mo akong ilabas ang lason at gamutin ang aking mga pinsala, ako, si Yun Xiao, ay handang manampa ng isang panunumpa ng langit, upang tumulong sa iyong 7 Absolute City sa loob ng Immemorial Medicine Garden na ito. Lahat ng mga gamot na makukuha ko sa espiritu ay pagmamayari lahat ng 7 Absolute City. Napabuntong hininga si Yun Xiao habang sinasabi niya ito. Ito na ang huling piraso ni Yun Xiao. Sa paglalakbay niya sa Immemorial Medicine Garden, dumating siya na may masayang ekspresyon. Ngunit ngayon, tuluyan na siyang natisod. At lahat ng ito ay salamat kay Mateo. Wala na siyang ibang iniisip ngayon. Ang iniisip lang niya ay ang paghihiganti kay Mateo. Alam ni Yun Xiao na marami ang kalaban ng 7 Absolute City sa pagkakataong ito. Dahil sa paglitaw ng mga Divine Rank Spirit Medicines, ang iilang malalaking puwersang ito ay tiyak na magbubunsod ng matinding pagpatay. Bilang karagdagang eksperto sa Void Mystic na pumipigil sa kuta, ang tsansa ng 7 Absolute City na manalo ay malinaw na mas malaki. Totoo nga, nang marinig ang mga salita ni Yun Xiao, ang hangering pumatay sa mga mata ni Dojang ay lubos na naglaho. Tunay ngang napakalaki ng kaguluhan sa Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito. Walang sino man sa mga pangunahing paksayo na ito ang magpapalampas sa ganitong pagkakataon. Noong panahong iyon, nang umiral ang mga gamot na may ranggong banal na espiritu, tiyak na papasok sila sa isang laban na walang katapusan.
Kung makakapangako si Yun Xiao ng isang panunumpa sa langit na daw, maaari itong isaalang-alang. Si Yun Xiao ay isang naglalakbay na magsasaka, walang sekta, walang paksayon. Hindi rin naging mahirap ang pagsali sa kampo ng Seven Absolute City. Sige. Kung matutulungan mo ang upuang ito na makakuha ng mga gamot mula sa banal na ranggo ng espirito, ang usapin ngayon ay hindi na ituloy. Malamig na sabi ni Dojang. Mahinang tumango si Yun Xiao at sinimulang alisin ang lason para gamutin ang kanyang mga pinsala. Ang kanyang kondisyon, kahit ang panunumpa ng Heavenly Dao Oath ay sapat na para mabilaukan. Ang mga Void Mystic Expert ay tunay ngang walang kapantay ang kapangyarihan. Kahit natamaan pa ng mga Divine King Expert ang lason ng Purple Evil Skygloom, tiyak na kamatayan din iyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, pilit na ilabas ni Yun Xiao ang halos lahat ng lason. Matthew, kung hindi ko ipaghihiganti ang sama ng loob na ito, ako, si Yun Xiao, ay hindi isang tao. Dahan-daang tumayo si Yun Xiao at nagngalit ng ngipin sa puot habang sinasabi niya. Sumikat na siya ng maraming taon. Simula nang makapasok sa Void Mystic, hindi pa siya nakaranas ng ganito kalaking kawalan. Sa pagkakataong ito, muntik na niyang mawala kahit ang maliit niyang buhay. Paano niya hindi magagawang magalit? Sinulyapan ni Jinpeng si Yun Xiao ng may simpatiya, iniisip sa sarili na ang pagkatalo na dinanas niya sa Matthew ay talagang walang-wala kumpara kay Yun Xiao. Matapos makuha ni Mateo ang Purple Evil Skygloom, mas lalo pa siyang naglakad papasok sa lambak na iyon. Walang katapusang gulat ang grupo ng mga taong sumusunod kay Mateo. Simula nang lokohin si Yun Xiao, hindi na nakatagpo ng mga halimaw ang kanilang grupo. Saka lang napagtanto ni Chen Ao at ng iba pa. Lumabas na sinadya pala ni Mateo ang mga halimaw na nakasalubong nila sa daan. Ang layunin ay linlangan si Yun Xiao. Madali lang ang paglalakbay ni Mateo sa lugar na ito at alam niya ang lugar na ito. Parang palad niya lang itong kilala. Ginoo, nanloloko ka lang. Bakit pakiramdam ko ay nasa sarili mong bakuran ka lang sa loob nitong Immemorial Medicine Garden? Gulat na sabi ni Tucker. Hindi nagsalita ang iba, pero tingnan mo ang mga ekspresyon ng mga ito, halos pareho ang iniisip nila ni Tucker. Nakangiting sabi ni Mateo, ang tatay ko ang pinakamalakas na alchemist ng Divine Realm, hindi isa sa mga iyon. Sa tuwing magbubukas ang Immemorial Medicine Garden, papasok siya sa loob at pamilyar na siya sa lugar na ito noon pa. Nang taong iyon, nang sumama ako sa kanya, isa lang akong supporting role sa tabi, at halos kabisado ko na ang lupain dito habang naroon ako. Nang marinig ito ng lahat, napabuntong hininga silang lahat ng malamig. Casual na sinabi ito ni Mateo, ngunit ang lupain sa loob ng Immemorial Medicine Garden na ito ay walang kapantay na masalimuot. Bukod dito, ang mga array formation ay umiikot sa loob. Ang pagnanais na matindaan ang lahat ng katangian ng lupain ay mas mahirap pa kaysa sa pag-akyat sa langit. Noon, siya, isang 11 o 12 taong gulang na batang lalaki, ay mayroon palang kahangahangang memorya, isa itong bagay na hindi ka panipaniwala. Kalimutan mo na ang 11 o 12 taong gulang kahit sila ngayon ay hindi rin maalala. Ang lalaking ito sa harap nila ay sadyang kakaiba at walang hangganan. Pero Ginoo, dahil pamilyar ka sa lugar na ito, bakit hindi mo kunin lahat ng mga gamot na pang-spirit? Hindi isinasaalang-alang ang ibang mga lugar, ang mga 100,000 taong gulang na gamot na ito, ang paglabas ng mga ito ay pawang mga kayamanang walang katumbas. Sabi ni Tucker nang may sakam na tingin. Pero umiling si Mateo nang marinig iyon at sinabing, para sa mga alchemist, ang mga gamot na pang-espirito ay buhay. Pero ang pagpapatuyo ng tubig sa lawa para mahuli ang lahat ng isda, ang ganitong bagay ay labag sa mga batas ng kalikasan. Kung talagang gagawin ito ng isang tao, siya ay magdurusa sa parusa ng langit. Noon, ang pagdadala sa akin ni tatay dito ay pangunahing para ipaalam sa akin ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na ito at maranasan ito ng kaunti. Tungkol naman sa pag-aani ng mga ito, malaking bawal iyon. Mayroon pa bang ganitong pangangatwiran? Gulat na sabi ni Tucker. Tumango si Mateo at sinabing, ang mga gamot na espiritual ay nagmumula sa langit at lupa. Kung mas malakas ang mga gamot na espiritual, mas malaki ang nilalaman ng espiritual na chi. Sa isang lugar tulad ng Immemorial Medicine Garden, dapat siguraduhing hindi maalis ang lahat ng mga gamot na espiritual na ito.
Bulong ni Tucker sa sarili nang marinig niya iyon, malamang, maliban sa isang kakaibang tulad ng Ginoo, walang sino man ang makakakolekta ng lahat ng mga gamot na ito sa espiritu, hindi ba? Sa puntong ito, kapag iniisip ang magiging resulta ni Yun Xiao, malalaman na ng isa. Ang mga gamot na espiritu sa rehiyong ito na may edad na 100,000 taon ay hindi ganoon kadaling anihin. Dinala ni Mateo ang mga tao sa ibaba ng bangin. Itinaas niya ang kanyang kamay at tumingin sa itaas, at sinabing, iyan ay 100,000 taong gulang na heart and grass. 500 taon na ang lumipas, narito pa rin ito. Nang makita ang heart and grass, nang inig din ang buong katawan ni Chen Ao, hindi mapakali ang kanyang emosyon. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo rin kailangang maging masyadong balisa. Ang isang Unreal Enlightenment Divine Pill na pino mula sa 100,000 taong gulang na heart and grass ay hindi kayang payagan kang makabawi sa iyong pinakamataas na lakas. Sa pinakamalawak na bahagi, umaabot lang din ito sa lakas ng Golden Needle Acupoint Piercing na iyon. Tumango si Chen Ao at sinabing, alam na ng matandang ito. Pero sapat na iyon. 1053. Nasugpo si Chen Ao sa loob ng 20,000 taon. Halos sira na ang pundasyon ng kanyang martial Dao. Para sa kanya, ang halos hindi niya kayang mapanatili ang kanyang kakayahan sa Divine King Realm ay isang himala na. Paano magiging madali ang pagnanasang hayaan siyang makabawi sa kanyang tugatog na estado? Nakita ni Mateo ang bahid ng pag-aatubili sa puso ni Chen Ao at nakangiting sinabi, ang mga mystic grade medicinal pills ay hindi kayang pinuhin ng isang karaniwang tao. Gamit ang kasalukuyan kong lakas, ang pagpino ng 100,000 taong gulang na mga spirit medicine ay ang limitasyon na. Kapag nakarating ako sa middle stage Dao Profound Realm, dapat ay kaya ko nang pinuhin ang 500,000 taong gulang na mga spirit medicine. Nang marinig iyon ni Chen Ao, hindi niya napigil ang magulat nang sabihin niya, kung gayon. Kung gayon, maraming salamat po sa inyong kamahalan, Chen Ao. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang magpasalamat ng masyadong maaga. Para tunay kang makabawi sa iyong pinakamataas na lakas, kailangan mo ng 500,000 taong gulang na Blossom Face Proud Heart Fruit, isang 500,000 taong gulang na Void Nether Heavenly Orchid, pati na rin ang isang Ethereal Blood Ginseng. Mga bagay na 500,000 taong gulang. Alam mo rin kung gaano ito kahirap. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Chen Ao. Mga gamot na pang-spirit sa rehiyon ng 500,000 taon, ang antas ng panganib sa loob nito ay hindi maihahambing sa kasalukuyan. Kahit na nasa kasagsagan siya ng kanyang buhay, hindi pa rin siya nangangahas na umatras ng walang pinsala. Maayos pa rin ang rehiyon ng 100,000 taon. Papasok pa sa mas malalim na bahagi, lilito ang mga espiritu ng medisina. Ang mga bagay na iyon ay mga espiritong gamot na nilinang upang maging mga espiritu. Hindi lamang ang kanilang agresibo ay mataas, kundi ang kanilang lakas ay nakakapantay din sa mga powerhouse ng Void Mystic Realm. Kung isa o dalawang medicine spirits lang, ayos lang sana. Kung makakasalubong nila ang isang malaking grupo, kahit si Chen Ao ay kailangan ding sumuko. Ginoo, ito. Sabi ni Chen Ao na may mukhang nahihirapan. Sa totoo lang, simula nang kilalanin si Mateo bilang Panginoon, hindi gaanong kalaki ang naging kontribusyon ni Tucker at ng iba pa nilang kontribusyon. Ngunit ang mga benepisyong nakuha ay labis-labis. Ang mga gamot na kailangan ni Chen Ao ay talagang napakabihira. Kaya naman, ang antas ng panganib ay tataas din ng husto. Hindi na talaga niya kayang tiisin ang pagkakataong ito dahil sa pagpapahirap na naman kay Mateo para sa kanya. Nakangiting sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala, ang rehiyon na 500,000 taon na, hindi makakapunta roon ang iba, pero hindi ako nito matitinag, Mateo. At saka, swerte ka rin, ang Ethereal Blood Ginseng na ito ay isang napakabihirang makitang bagay. Maaaring hindi mo rin ito matagpuan sa Immemorial Medicine Garden na ito. Pero nagkataon lang na nakakuha na ako ng tangkay dati nitong mga nakaraang araw. Nang marinig iyon ni Chen Ao, hindi niya napigil ang matuwa ng husto. Ginoo, hanggat nababawi ni Chen Ao ang aking lakas, ang lumang buhay na ito ay ibebenta sa iyo mula ngayon. Kalimutan mo na ang 1,000 taon, kahit 10,000 taon, ang matandang ito ay talagang hindi mag-aalangan. Sabi ni Chen Ao. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, lumayas ka. Ikaw,
Itong karakter na lipas na sa panahon, kung hindi ka makakarating sa Deity Realm, malamang hindi ka na mabubuhay ng lampas sa 3,000 taon. Sinasabi ko pa rin na 10,000 taon. Namula ang matandang mukha ni Chen Ao, at baka sa mukha niya ang pagkapahiya. Bagamat nakalunok siya ng isang bagay na sumusuway sa langit tulad ng asensya ng crane, ang kanyang habang buhay ay may hangganan. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Deity Realm, mapapahaba niya ang kanyang mahabang buhay. Kung hindi, kahit na patuloy na pinuhin ni Mateo ang mga gamot para sa kanya, wala rin itong magiging epekto. Iniligpit ni Mateo ang Heart and Grass, nakahanap ng ligtas na lugar at nagsimulang magtago para pinuhin ang Unreal Enlightenment Divine Peel. Ang Unreal Enlightenment Divine Peel ay isang tunay na asul na super tier siyam na medicinal peel. Maaari nitong tulungan ang mga powerhouse ng Void Mystic Realm na palakasin ang kanilang pundasyon at pangalagaan ang kanilang asensya, at ibalik ang pundasyon ng Martial Dao. Ito ay hindi kapani-pani walang kasuklam-suklam. Ang tinatawag na Mystic Grade Medicinal Pills ay tinatawag ding Super Tier siyam na Medicinal Pills. Ang kahirapan ng pagpino ay hindi mabilang na mas malaki kumpara sa high-grade tier siyam na medicinal pills. Ang mga ito ay partikular na ginagamit para sa mga powerhouse ng Void Mystic Realm. Simula nang bumagsak sa zero ang Divine Dao, hindi na kayang makawala ng mga tanikala ang mga tao. Kaya naman, ginamit nila ang lahat ng uri ng pamamaraan para malagpasan ang mga limitasyon ng Divine King Realm. Ang kaharian ng Void Mystic ay isinilang bilang tugon sa tamang panahon at mga kondisyon dahil dito. Sa kabaligtaran, ang mga Mystic Grade Medicinal Pills ay nahukay din ng mga alchemist. Ang kakayahang pinuhin ang mga Mystic Grade Medicinal Pills ang siyang tanda ng pagiging ang Peak Alchemy Emperor. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay nagpatigil sa napakaraming alchemist. Sa buong Divine Realm, napakakaunti at napakadalang ng mga Void Mystic Powerhouse, habang ang bilang ng mga Peak Alchemy Emperor ay mas kaunti pa kaysa sa mga Void Mystic Powerhouse. Makikita rito kung gaano kahirap maging isang Peak Alchemy Emperor. Bukod kay Mateo, ang mga pinakamataas na Alchemy Emperor ng Divine Realm ay pawang mga lumang antigo na matagal nang sumikat at hindi madaling kumilos. Hindi lamang napakalakas ng lakas ng alchemy daw ng mga taong ito, kundi nakakatakot din ang kanilang mga kalakasan. At matapos makaipon si Mateo ng 300 taon ng kaalaman sa tugatog ng Alchemy Emperor, ang kanyang lakas sa alchemy daw ay nalampasan na ang maraming matatandang tao na nakilala na, tulad ni Mark Ing. Kung pag-uusapan lang ang lakas ng daw sa alchemy, ang isang matandang halimaw tulad ni Matandang Han ay maaaring hindi kasing lakas ni Mateo. Higit sa lahat, naiintindihan na ni Mateo ang mga batas ng banal na Dao sa kasalukuyan. Sa Dao ng alchemy, lubusan na niyang nalampasan ang mga matatandang iyon. Sigurado si Mateo na hanggat bumabalik ang kanyang lakas sa tugatog nito, maaari siyang maging eksaktong katulad ng kanyang amang si Richard, na nagpipino ng isang kalahating banal na tableta, kahit isang banal na tableta. Pero bago pinuhin ang Unreal Enlightenment Divine Peel, may isang bagay pa ring kailangan gawin si Mateo, iyon ay ang paglusot sa kanyang Divine Soul Realm patungo sa Late Stage Alchemy Emperor. Gumalaw ang isip ni Mateo, at isang bahagi ng mga gininto ang karakter ang masuner kumalat sa kanyang banal na kaluluwa. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at maingat na dinama ang mga alon ng mga batas ng banal na Dao. Sa kagustuhang maunawaan ang mga banal na inskripsyong ito, ang pinakamahirap ay ang pagtawid sa hangganan. Tulad ng isang hindi pangkaraniwang wika, kung hindi mauunawaan ng isang tao ang mga likas na tuntunin, walang paraan para matutunan ito. Dahil sa talento ni Mateo, hindi niya lubos na naunawaan ang lalim ng mga banal na inscription ng Medicine God Soul Canon hanggang sa makarating siya sa Dao Profound Realm. Pero simula noong huling beses na napukaw niya ang mga banal na inscription, na hinayaan siyang malasap ang mga misteryo ng mga batas ng banal na Dao, hindi na mapigilan si Mateo. Unti-unting lumalim ang kanyang pag-unawa sa mga banal na inskripsyong ito. Ang ganitong uri ng mga alon ng batas ng banal na Dao ay nagpalubog kay Mateo sa labis na kaligayahan. Bagamat hindi nagtagal, ang Divine Soul Realm ni Mateo ay unti-unting napalapit sa mataas na ranggong Alchemy Emperor. Sa kanyang pag-iisa sa pagkakataong ito, plano niyang makalusot ng sabay-sabay. Ngunit, habang iniintindi ni Mateo ang Dao, biglang nanginig ang Soul Suppressing Pearl.
Hindi pa napapansin ni Mateo ang nangyayari at hinaila na siya papunta sa soul suppressing space. Tungkol sa lugar na ito, pamilyar na si Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, sa loob ng lugar na pumipigil sa kaluluwa ay walang karagatan ng kidlat at wala ring ganoong uri ng banal na kaluluwa na nakakaapekto sa mga alon. Ang kasama ni Mateo ay ang mga banal na inscription. Tuwang-tuwa si Mateo na natuklasan na pagkatapos makapasok dito, ang walang kapantay na lalim na mga banal na inscription ay talagang pinaghiwa-hiwalay sa hindi mabilang na mga piraso. Ang mga pirasong ito ay lumutang sa harap ni Mateo at talagang pinadali ang pag-unawa niya sa mga banal na inscription. Ang natuklasang ito ay labis na nagpasaya kay Mateo. Ang espasyong pumipigil sa kaluluwa ay talagang pinaghiwa-hiwalay ang mga banal na inscription sa mga pinakaprimitibong batas na iniharap sa harap ni Mateo. Hindi nang ahas na mag-atubili si Mateo at agad na pumasok sa kaharian ng Heaven Manunity, at maingat na naunawaan ang malalalim na batas ng banal na Tao. Pagkalipas ng 2 araw, dahan-daang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga alon ng kanyang banal na kaluluwa ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sa tulong ng Soul Suppressing Pearl, 2 araw lang ang ginamit niya at matagumpay na nakarating sa kaharian ng mataas na ranggong Alchemy Emperor. Nang makita ang sarili niyang banal na kaluluwa sa loob, halos mapasigaw si Mateo sa gulat. Ito. Anong nangyayari dito? Bakit naglalabas ng malabnaw na gininto ang kulay ang aking banal na kaluluwa? Naguguluhan na tanong ni Mateo. Sa kasalukuyan, ang banal na kaluluwa ni Mateo ay nagkaroon ng bahagyang gininto ang dilaw na kulay. Bagamat napakahina nito, nagdagdag ito ng isang uri ng liwanag na halo kay Mateo, na nagpapamukha sa kanya na walang kapantay na sagrado. Ang natuklasang ito ay labis na ikinagulat ni Mateo. 10:54. Maaari kayang ang aking banal na kaluluwa ay makawala sa mga tanikala ng banal na Tao. Habang iniisip ang hanggang dito, muntik nang mapatalon si Mateo. Napakalinaw, ang kanyang banal na kaluluwa na nagdulot ng abnormal na pagbabago ay dahil sa pag-aaral ng mga banal na inscription. Kung gayon, maaari kayang kapag lumalim ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng banal na Tao, darating ang araw na makakarating siya sa kaharian ng mga Diyos. Pero mabilis na itinanggi ni Mateo ang ideyang ito. Sa loob ng 100,000 taon na ito, bagamat walang muling lumitaw na mga powerhouse ng deity realm, ang pananaliksik ng mga martial artists tungo sa Divine Tao ay hindi kailanman natigil noon. Ang mga nagsasaliksik ng mga banal na inscription ay tiyak na hindi lang siya, kundi si Mateo lamang. Naramdaman pa nga ni Mateo na ang dahilan kung bakit nakamit ng 10 dakilang banal na hari ang ganitong antas ay malamang sa napakalaking antas, dahil sa pag-unawa sa mga banal na inscription. Gayunpaman, hindi pa rin sila nakalusot sa deity realm. Huwag ka nang masyadong mag-isip paano naging ganoon kadaling makapasok sa deity realm. Ang gininto ang kulay na banal na kaluluwa ay exclusive lamang sa mga powerhouse ng deity realm. Kapag naabot mo na ang Divine Tao, ang banal na kaluluwa ay tiyak na unti-unting magiging ginintoan. Hindi lang ang banal na kaluluwa, pagkatapos mong makapasok sa deity realm, ang iyong bloodline, pati na rin ang banal na asensya, ay magbabago lahat sa isang ginintoang kulay. Ngunit, nang walang pahintulot ng Heavenly Tao, hindi mo kailanman makakamit ang Divine Tao. Biglang lumitaw ang figure ni Trenton sa tabi ni Mateo at sinuntok ang ulo nito. Hindi napigilan ni Mateo na mapalunok nang marinig niya ito. Parang noong kakabukas lang niya ng bintana, iniisip na nakikita niya ang tanawin sa labas, ngunit walang puso siyang sinipa ni Trenton gamit ang isang paa. Kung ganoon, Senior Trenton, naabot mo na rin ba ang antas na iyon noon? At, pati na rin, Senior Fang, malungkot na sabi ni Mateo. Tumango si Trenton at sinabing, ang asensya, enerhiya, at espiritu ni Fang ay umabot na sa limitasyon, kaya naman naiisip niya ang puwersahang pagpasok sa deity realm. Ngunit, ito ay isa lamang pangarap. Para sa akin, mas malala pa rin ako kumpara kay Fang. Nang marinig iyon ni Mateo, bahagyang gumalaw ang gilid ng kanyang bibig. Ang lakas ni Fang noon ay mas malakas kaysa sa kanya. Asensya, enerhiya, at espiritu, tatlong landas sa dakilang bilog ng pagiging perpekto, ang gayong kakilakilabot na mga lakas ay sapat na upang walisin ang anumang pag-iral sa banal na kaharian.
Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nagawang makawala ni Fang sa mga kadena ng banal na Dao. Bumantong hininga si Mateo ng may emosyonal na pag-iisip, naiintindihan ko. Noon, dapat ay naunawaan ni Ama ang mga banal na inscription ng Medicine God Soul Canon, at dapat ay naging ginintuan din ang kanyang banal na kaluluwa. Kaya, ganoon niya nagawang pinuhin ang isang kalahating banal na tableta. Ang kanyang banal na kaluluwa noon ay malamang na pinakamalakas sa Divine Realm. Tumango si Trenton at sinabing, tama. Nakangiting sabi ni Mateo, kuho, sakam ako. Paano naging ganoon kadaling makapasok sa Deity Realm? Pero dahil naiintindihan ko na ang Medicine God Soul Canon, parang nakapasok ako sa soul suppressing space anumang oras. Kapag naunawaan ko na ang mga banal na inscription ng Medicine God Soul Canon doon, masasabing doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sabi ni Trenton, ang soul suppressing pearl na ito ay tunay na mahiwaga. Pakiramdam ko nga ay malamang na hindi mas mababa ang grado nito kaysa sa Vast Heaven Steel. Ang proseso ng pagpino ng Unreal Enlightenment Divine Pill ay hindi inaasahang naging maayos. Matapos magkaroon ng kwalitatibong pagbabago ang banal na kaluluwa, ang pagpino ni Mateo ng mga tabletang panggamot ay maituturing na parang pagkakaroon ng banal na tulong. Ang kanyang pundasyon ay lubos na matibay, at ang kanyang pag-unawa sa mga katangiang panggamot ay napakalalim din. Dagdag pa sa gininto ang banal na kaluluwa, ang Unreal Enlightenment Divine Pill na sa simula ay dapat ay napakahirap ay hindi kasing hirap pino gaya ng inaakala. Ang tanging kulang sa kanya ay ang enerhiya ng asensya. Pagkatapos niyang mapino, tila medyo napagod ang buong pagkatao niya. Pumasok sa kanyang kamay ang gamot. Isang bahid ng kasiyahan sa sarili ang sumilay sa mga mata ni Mateo. Sa kanyang nakaraang buhay, ang pagpino ng mga mystic-grade medicinal pills ay hindi itinuturing na isang napakahirap na bagay para sa kanya. Ngunit hindi ito kasing dali ng ngayon. Miho, kumusta? Medyo balis ang tanong ni Chen Ao. Nang makitang hindi lamang nakabawi ang lakas ng iba at mas bumuti pa ng isang hakbang, hindi napigilan ni Chen Ao na medyo mabahala tungkol sa kanyang mga natamong panalo at pagkalugi. Tutal, ang mga medicinal pills na kailangan niya, ang antas ng kahirapan ay masyadong mataas. Kahit ang mga peak alchemy emperor ay maaaring hindi rin kayang pinuhin ang mga ito. Natural lang na hindi niya pinagdudahan ang kakayahan ni Mateo. Ngunit natatakot siya na baka hindi kayang pinuhin ni Mateo ang isang dekalidad na medicinal pill. Nakangiting sabi ni Mateo, Unreal Enlightenment Divine Pill, Arcane Insight Rank. Nanginig ang buong katawan ni Chen Ao, at ang mga luha ay tuluyang dumaloy sa kanyang dating mukha. Pagkalipas ng 3 araw, sa rehiyon ng 500,000 taon. Biglang nabalisa na sinabi ni Wusan, Tio 13, tingnan mo, iyan ay isang 7 stars Miloo. Tumango si Sword 13 at sinabing, tama, isa nga itong 7 stars Miloo. Gamit ito, Wuswang, maaari ka nang makalusot sa kaharian ng Void Mystic. Ang Heavenly Sword Sect na papasok sa Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin bukod sa mga Divine Rank Spirit Medicine ay ang 7 stars Miloo. Ang 7 bituin na Miloo ay may tungkuling magpalayas ng mga demonyong pangkaisipan. Ang isang 500,000 taong gulang na 7 bituin na Miloo ay halos kayang protektahan ang lahat ng mga demonyong pangkaisipan at may napakagandang epekto sa tagumpay ng isang martial artist. Si Wusan ay isang henyo ng isang Heavenly Sword Sect na may napakalakas na talento at halos kasabay na umangat si Matthew. Pero sa panahong ito, kahit sinong henyo ay kailangang tapakan ni Matthew. Kahit pa sila ay mga alchemist o martial artist, sino nga ba ang maaaring tumayo sa tuktok ng Divine Realm na ito, at umupo bilang kapantay sa iisang mesa kasama ang mga pinakamataas na figure sa loob ng 500 taon? Sa loob ng ilang taon, hindi nagawang lusutan ni Wusan ang malademonyong sagabal na ito ni Matthew. Kaya naman, patuloy siyang nabibigong makapasok sa kaharian ng Void Mystic. Kung hindi, sa kanyang talento, ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na hindi pa mas mababa kaysa sa Extreme Sword Divine King at Thundercry Divine King. Hahaha. Tunay ngang pinagpupala ako ng langit. Sabi ni Wusan nang may labis na tuwa. Umungol. Parang sumasagot sa mapangahas na tawa ni Wusan, isang galit na dagandong ang umalingaw sa kalangitan.
Nagbago ang ekspresyon ni Wuzhan. Isang halimaw na anyong leon ang lumitaw sa kanyang paningin. Lumungkot ang mukha ni Sword 13, at sinabi niya, ito ang Desolate Ancient Celestial Lion. Sa paglitaw sa rehiyong ito, ang lakas nito ay malamang na hindi na mas mababa sa akin. Wuzhuang, kukunin ko ito, ikaw ang humayo at bunutin ang 7 stars Miloo. Lumubog ang ekspresyon ni Wuzhan, at tumango, mag-ingat ka, Tio 13. Dahan daw ang tumango si Sword 13. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang sinag ng liwanag ng espada ang dumagundong patungo sa Desolate Ancient Celestial Lion. Ugong. Ang Desolate Ancient Celestial Lion ay hindi talaga umiwas at natanggap ang sinag ng liwanag ng espada, at ganap na hindi nasaktan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sword 13. Ang lakas ng Desolate Ancient Celestial Lion na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kasuklam-suklam na halimaw, humanda kang mamatay. Sumigaw ng malakas si Sword 13 at agad na binuksan ang kanyang Divine King Domain. Isang marahas na atake ang dumagundong patungo sa Desolate Ancient Celestial Lion ng may padalos-dalos. Ang Desolate Ancient Celestial Lion ay sa wakas ay nagalit kay Sword 13. Kasabay ng isang baliw na alulong, ang figure nito ay humabol patungo kay Sword 13 na parang kidlat. Ang bilis ni Sword 13 ay napakabilis at dinala siya palayo sa malayo. Nang makita ni Wuzhan ang sitwasyon, hindi niya napigil ang matuwa ng husto at tumakbo patungo sa 7 stars Miloo. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wuzhan. Hindi mabilang na matatalas na tusok ang tumusok sa kanya. Nanginig ang anit ni Wuzhan, ngunit huli na para umiwas. Maaari na rin niyang samantalahin ang pagkakataong gamulong sa lupa, at maiwasan ang ataking ito gamit ang isang manipis na ahit. Itong 7 stars Miloo ay naging isang espiritu na pala. Sa pagkakataong ito, medyo nakakaabala na. Nakasimangot na sabi ni Wuzhan. Hindi binigyan ni Miloo ng 7 bituin si Wuzhan ng kahit kaunting pagkakataon na magpahinga. Hindi mabilang na matatalas na tusok ang bumalot sa kalangitan, tinakpan ng lupa at humampa sa kanya. Ang mga spurs na ito ay walang kapantay ang talas. Kung tutusukin ng ganito, hindi na kailangang mag-isip, at malalaman din ng isa ang resulta. Si Wuzhan ay nasa isang napakasamang kalagayan at masigasig na tumakas para sa kanyang buhay. Paano pa niya nagagawang mabunot ang 7 stars Miloo? Bigla na lang niyang natuklasan na wala na ang matutulis na tusok na iyon. Ang malabag yung mga tusok ay tumigil na nga. Itinoon niya ang kanyang pansin at tumingin sa paligid. Nakita niya si Mateo na kasalukuyang naglalaro gamit ang 7 stars Miloo sa kanyang kamay, nakatingin sa kanya ng may ngiti sa kanyang mukha. 10:55. Nang makita ang eksenang ito, biglang sumabog si Wuzhan. Matthew, kasuklam-suklam kang tao. Kasalukuyang pinapaligiran at sinusupil ng ating Heavenly Sword Sect ang 7 stars na si Miloo, pero ikaw pala ay nakaupo lang at umaani ng bunga ng pinaghirapan ng iba. Ibigay mo ang 7 stars na si Miloo, at ililigtas kita sa kamatayan. Sinabi ni Mateo ng may inosenteng tingin, mahal kong batang Panginoon Gian, iniligtas ko ang buhay mo. Ganito mo ba tinatrato ang iyong tagapagligtas? Ang 7 stars Miloo na ito ay naging isang espiritu ng medisina na. Gamit ang iyong lakas, hindi mo ito kayang harapin. Kung hindi dahil sa akin na nainom ito, baka bangkay ka na ngayon. Natigilan si Wuzhan. Nanghihina na siya sa kanyang mga paa ngayon at halatang hindi na niya kayang kumapit pa. Kung ang mga spurs na iyon ay pinakawalan ng mas matagal pa, mahirap talagang sabihin kung ano ang magiging resulta. Pero kanina, nasaksihan niya ang pakikipaglaban ni Sword 13 at Desolate Ancient Celestial Lion hanggang sa dumilim ang kalangitan at lumabo ang mundo. Siya mismo ay ginawa ng maalikabok at marumi ang anyo ng 7 stars Miloo na ito. Pero sa huli, nakalusot si Matthew. Hindi niya matanggap ang resultang ito. Kalokohan. Malinaw na ikaw ang nagnakaw ng 7 stars ko, Miloo, at hindi mo pa rin inaamin na nagmura ka rito. Talagang walang hiya ka. Sigaw ni Wuzhan ng may kaba. Pakiramdam ni Wuzhan ay malapit na siyang mag-breakdown. Bakit muntik na siyang matusok ng 7 stars Miloo, samantalang ang lalaking ito ay madaling nabunot ito ng walang kahirap-hirap?
Kailangang malaman ng isa na si Mateo ay isa lamang first level daw profound sa kasalukuyan. Natalo si Mateo sa kawalang hiyaan ng lalaking ito at ang tanging nasabi na lang niya ay, sige, sige, kahit nakawin ko pa ang 7 stars mo Miloo, ano ang gusto mong gawin sa akin? Napuno ng matuwid na galit si Wushan at hinugot ang kanyang mahabang espada nang hindi man lang iniisip ito at sinabing, iwan mo ang 7 bituin Miloo, at ililigtas kita sa kamatayan. Nagdududang tanong ni Mateo, gusto mo ba talagang iwan ko na lang to? Basura. Iiwan mo ba yan o hindi? Walang magawang sabi ni Mateo, sige, dahil gusto mo, ibibigay ko na sa iyo. Pagkatapos magsalita, direktang inihagis ni Mateo ang 7 stars na si Miloo. Hindi napigilan ni Wushan ang mamangha nang makita ang sitwasyon, at likas na gustong iabot ang kanyang kamay para humabol. Napakahalaga sa kanya ng 7 stars na si Miloo. Kung wala ito, hindi siya makakarating sa kaharian ng Void Mystic. Pero sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wushan. Tila agad nabuhay ang pagkalas ni 7 stars Miloo sa palad ni Mateo. Mga tusok na tumatakip sa kalangitan ang damaloy patungo kay Wushan. Sa pagkakataong ito, masyadong malapit na si Wushan dito. Wala nang paraan para maiwasan ito. Sa kritikal na sandaling ito, ilang sinag ng mabilis at mabangis na liwanag ng espada ang dumaan sa hangin at dumating. Swoosh! 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 Ang mga spurs ay sunod-sunod na nabasag ng liwanag ng espada. Isang figure ang dumating na may kasamang alulong. Sino kaya ito kung hindi si Espada 13? Sadyang may mga butas lang sa buong katawan ang Sword 13 ng panahong iyon. Magulo rin ang kanyang aura, at mayroon pang mga mantsa ng dugo na kulay itim-pula. Mukhang kakatapos lang niya ng isang matinding labanan. Nang makita si Mateo, bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Sword 13, at sinabi niya, Matthew, nang ahas ka bang patayin si Wushuang? Paghahanap ito ng kamatayan dito. Walang magawang sabi ni Mateo, napakawalang katwiran ba ng mga tao ng inyong Heavenly Sword Sect? Iniligtas ko si Wushan kanina. Iginiit niya na kinuha ko ang kanyang 7 stars Miloo, at ibinalik ko sa kanya ang 7 stars Miloo. Sinasabi mo bang patayin mo rin ako? Malamig na sanggal ni Sword 13, humph. Sino ba sa Divine Realm ang hindi nakakaalam na kayo ni Wushuang ay magkaaway? Ganun ba kayo Cab 8? Bumantong hininga si Mateo at sinabing, pinapaliliwanag lang ni Wushan ang sarili niya. Hindi siya sapat na kwalipikado para maging masunner ang kaaway ko. Hindi napigilan ni Sword 13 na mabilaukan ng marinig iyon at gusto sanang magsalita para pumatol, ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. Nagpapaliwanag lang si Mateo ng isang katotohanan. Sa kanyang nakaraang buhay man o sa kasalukuyan, hindi kailanman naging kalaban si Wushan sa paningin ni Mateo. Pangarap lamang iyon ni Wushan, na tinitingnan si Mateo bilang kanyang mortal na kaaway. Pinukaw ni Wushan si Mateo noon para kay Marie Chris. Dahil dito, muntik na siyang masayang ni Mateo. Noong panahong iyon, bagamat pareho silang kahalili ng dalawang makapangyarihang Super Holy Land, napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang tao. Kahit sa buhay na ito, hawak pa rin ni Mateo ang isang banal na artifact at nagdala pa ng isang malaking grupo ng mga Void Mystic Powerhouse. Hindi na kailangang gumawa ng kahit anong hakbang para harapin si Wushan. Maliban na lang, tinapakan ng mga salitang ito ang kaiabangan ni Wushan sa lupa sa kanyang pandinig. Umungol siya, Mateo, kung may kakayahan ka, huwag mong gamitin ang banal na artifact. Terra, mag-isa tayo. Sa lakas na kasing lakas mo ngayon, hindi pa rin sapat para punan ang mga siwang sa pagitan ng mga ngipin ko. Ang kasalukuyang Wushan ay tuluyan ng nawalan ng katwiran. Pakiramdam niya ay isa lamang si Mateo na isang masamang espiritu na ipinadala ng langit para lamang puntiryahin siya. Gayunpaman, nang marinig ni Sword 13 ang mga salitang ito, hiniling niya na sana ay makahanap siya ng butas sa lupa na mapaghuhukayan. Ang mga laban sa pagitan ng mga martial artist ay hindi kailanman magsasalita tungkol sa pagpapagamit sa iba ng isang bagay, o hindi pagpapagamit ng isang bagay. Isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan, anumang bagay ay bahagi ng lakas, kasama na ang swerte. Hanggat kaya ng isang tao na talunin ang kanyang kalaban, hindi problema ang anumang paraan.
Ang pagkakaroon ng kakayahang makakuha ng isang banal na artifact mismo ay bahagi na ng lakas ni Mateo. Paano nagkaroon ng loika na itali ang mga kamay ng mga tao? Ang pagsasabi ni Wusan ng ganitong mga salita ay isang pagpapahayag na ng pagpaparaya na mismo. Sino ang mag-aakala na pagkatapos marinig iyon ni Mateo ay ngumiti siya ng bahagya, ganoon ba? Kung gayon, tanggapin mo ang galaw kong ito at subukan mo. Hindi pa nakakabalik sa katinoan si Wusan nang kumalat na ang isang nakakatakot na puwersa ng kaluluwa. Agad na lumubog sa kadiliman ang kanyang banal na kaluluwa. Nang makita ni Wusan ang sitwasyon, hindi mapigil ang magbago ng husto ang kanyang ekspresyon, Myriad Soul Extinction. Ikaw. Ang iyong banal na hangganan ng kaluluwa ay nakaabot na sa mataas na ranggong Alchemy Emperor. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Wusan na ang kanyang banal na kaluluwa ay may tendensyang gumuho at maglaho. Ang kanyang buong pagkatao ay nasa isang walang sigla at magulong estado. Noon, ginamit ni Mateo ang galaw na ito para malubha siyang masaktan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng muling pagkakatawang tao, wala pa ring lakas si Wusan para gumanti sa galaw na ito. Hindi naman lubos na walang kapangyarihan ang mga alchemist na gumanti laban sa mga martial artist. Kung sapat ang lakas ng banal na kaluluwang mistiko ng alchemist, isa itong sakit ng ulo para sa mga martial artist. Tulad ni na Richard, matandang Han, at ang ganitong uri ng pag-iral, isang pitik lang din ng daliri para maalis nila ang mga void mystic powerhouse na medyo mahina ang lakas. Maliban na lang kung ang mga martial artist ay kayang pumatay ng mga alchemist sa napakaikling panahon o kaya ay may makapangyarihang divine soul defensive holy artifact, kung hindi, ang tanging magagawa lang nila ay ang pagsuko sa kapalaran. Huwag. Ako. Inaamin kong talo ako. Tuluyan ng natamba si Wusan. Hindi nakialam si Sword 13. Nakita niyang walang intensyong pumatay si Mateo. Nang maramdaman niya ang myriad soul extinction ni Mateo, naging napakapangit ng ekspresyon nito. Hindi rin niya inaasahan na pagkatapos ng reinkarnasyon na ito, wala pa ring lakas si Wusan para gumanti sa harap ni Matthew. Hindi niya sinisi si Wusan. Tungkol sa talento ni Wusan, alam na ito ng Heavenly Sword Sect. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, ang tanging masisi lang nila ay si Matthew dahil sa pagiging masyadong makapangyarihan. Ang pagiging ipinanganak sa parehong panahon ng isang henyo ay isa lamang trahedya. Sa isang kisap mata, umatras ang puwersa ng kaluluwa na parang tubig agos. Gumaan ang presyon sa banal na kaluluwa ni Wusan, pagkatapos ay napabuntong hininga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay nakaikot na siya ng isa-isa sa mga pintuan ng impyerno at pabalik. Walang pakialam na sinabi ni Mateo kay Sword 13, kahit paulit-ulit akong pinukaw ni Wusan, wala naman kaming malalim na puot. Kung gusto ko siyang patayin, ilang beses na sana siyang namatay, Diyos ko na lang ang nakakaalam. Kahit na pinatay ko pa talaga siya noon, ano pa ang magagawa sa akin ng Heavenly Sword Sect mo? Kahit medyo mapangasar siya, hindi karapat-dapat sa kamatayan ang pagkakasala na yan. Alam ni Sword 13 na totoo ang sinabi ni Mateo. Ngunit ayaw din niyang tanggapin ang katotohanan ito. Dahil gusto mo siyang iligtas, bakit mo siya gustong patayin ulit gamit ang 7 stars Miloo kanina? Seryosong sabi ni Sword 13. Nakangiting sabi ni Mateo, nagbibiro lang ako sa kanya. Hindi ka ba bumalik? Panoorin mo ba siyang patayin sa harap mo? 10:56. Sige, simula nang bumalik ka, wala na rin itong kinalaman sa akin. Itong 7 stars Miloo, siguro, kaya mo nang ayusin yan ng mag-isa. Dumaan lang ako habang dumadaan. Nauna akong kumilos. Pagkatapos mag-usap, iniwan na ni Mateo si Chenao at ang iba pa. Kahit maganda ang gamit nitong 7 stars Miloo, hindi ito kailangan ni Mateo. Ang dahilan kung bakit siya kumilos kanina ay para lang mailigtas ang buhay ni Wusan. Gayunpaman, walang tigil pa rin ang pang-aasar ni Wusan habang sumisigaw, Tio 13, malinaw na nandito ang lalaking ito para sa kapakanan ng 7 stars Miloo. Nakita ka lang niya na bumalik, kaya hindi siya nang ahas na kumilos. May masamang balak ang lalaking ito, hindi niya sila maaaring paalisan. Sinabi ni Sword 13 sa isang seryosong boses, tumigil. Huminto si Mateo sa paglalakad at sinabing may bahagyang ngiti, ano?
Plano mo ba talagang iwasan ako? Sabi ni Sword 13, kung pinaalis mo ako sa loob ng ilang salita, hindi ba't mawawala ng puri ang upuang ito? Ikaw ang mental demon ni Wuswang, basta't mapatay kita, kahit wala ang 7 stars na si Miloo, makakalusot din siya sa kaharian ng Void Mystic. Nang nasa entrance area ako, nag-ingat ako sa iba, kaya hindi ako kumilos. Si Sword 13, ang ganitong klaseng tao, ay napakahirap baguhin ang puso niya. Ang mga sinabi ni Mateo kanina, napakalaki ng epekto sa kanya. Ngunit, ang kanyang iniisip na gustong patayin si Mateo ay hindi nagbago. Walang ibang dahilan kundi dahil si Mateo ang malademonyo na sagabal sa puso ni Wushan. Sapat na ito para mamatay si Mateo ng 10,000 beses. Dahil determinado sa sinabi niya, hindi nag-atubili si Sword 13. Agad na bumukas ang kanyang Divine King Domain. Hindi mabilang na liwanag ng espada ang kumislap sa loob ng domain na nagsasagawa ng isang walang habas na pag-atake. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang Divine King Domain ang biglang lumitaw at direktang sumalpok sa domain ni Sword 13. Isang malawak na karagatan ang pumasok sa kanilang paningin. Dragon na tumatalon sa 4 na dagat. Ito ang nasasakupan ng banal na hari ni Chen Ao. Kahit malakas ang sakop ng espada ni Sword 13 na nakaharap sa isang kahabaan ng karagatan, ang liwanag ng kanyang espada ay hindi kayang tumagos kahit kaunti. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Sword 13 ay nagpakita ng matinding gulat. Isa na namang Void Mystic Powerhouse. Ito. Paano ito naging posible? Nanlaki ang mga mata ni Sword 13, at puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Alam na niya sa pasukan ng Immemorial Medicine Garden na bigla na lang nakalikha si Mateo ng 2 Void Mystic Powerhouse. Pero ngayon, mayroon na siyang isa pang Void Mystic Powerhouse na kapantay niya ang lakas. Kailan kaya magiging ganito karami ang produksyon ng mga eksperto sa Void Mystic? Sa kasalukuyan, kung ang puwersang ito bukod kay Mateo ay mawawala, kaya nitong lumikha ng isang bagong banal na lupain. Ang mga eksperto sa Void Mystic ng isang Super Holy Land, sa mababang antas ay 3 hanggang 5, sa mataas na antas ay 6 o 7. Sapat na ang grupong ito ng mga taong kasama ni Mateo. Hindi maaaring maipan ang mga Void Mystic Powerhouse sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga nakatambak na resources. Sa kagustuhang maghanda ng isang Void Mystic expert, kailangan munang gumastos ng napakaraming resources. Ngunit hindi pa rin sapat iyon. Maaaring pilit na gamitin ng isang malaking paksayon ang mga mapagkukunan upang itulak ang isang tao patungo sa Divine King Realm, ngunit imposibleng gamitin ang mga mapagkukunan upang itulak ang isang tao patungo sa Void Mystic Realm. Kung nais mong gawin ang hakbang na ito, kung walang hindi ka pani-walang talento, hindi mo ito lubos na mararating. Para sa karaniwang tao, imposibleng makapasok sila sa Void Mystic Realm sa buong buhay nila. Kunin na lang halimbawa sina Tucker at Lander. Kung wala ang mga gamot ni Mateo, hindi nila magagawa ang huling hakbang na ito. Kaya naman, matapos nilang dalawa marating ang kaharian ng Void Mystic, buong puso na silang nakatuon kay Mateo. Ngunit, ang mga powerhouse ng Divine King sa paligid ni Mateo ay biglang naging Void Mystic powerhouses ng paisa-isa ng ganoon lang. Paanong hindi magugulat si Sword 13? Alam na alam ito ni Sword 13 tungkol sa pagganap ni Mateo sa Dark Cloud City sa panahong ito. Noong nakaraan, noong ginamit ni Mateo ang Golden Needle Acupoint Piercing Method, sina Tucker at Lander ay kaka-rating lang din sa tugatog ng Divine King. Tungkol naman sa Chen Ao na nasa harap niya, wala rin siyang ganoon kalakas na lakas. Pero ngayon, tunay nang may lakas si Chen Ao na makipaglaban ng harapan sa kanya. Hindi alintana ni Mateo ang pagkamangha ni Sword 13. Nanlamig ang ekspresyon ng mukha niya, at sinabi niya, bagamat hindi talaga kami magkasundo ni Wushan, maliliit na away lang iyon sa pagitan ng mga kabataan. Ngayon, talagang plano ba ng Heavenly Sword Sect ninyo na maging magkaaway kami ng hindi mapagkakasundo? Kung gayon, kailangan ninyong maging handa na tiisin ang aking puot. Naging balisa ang ekspresyon ni Sword 13. Sa totoo lang, nagulat siya sa aura ni Mateo.
Akala ng lahat, dahil mawawalan na si Mateo ng suporta mula sa napakalaking Medicine King Hall, tiyak na mahihirapan siyang suportahan ang sitwasyon ng mag-isa. Kahit sino ay maaaring lumapit at kumain. Pero ngayon lang natuklasan ni Sword 13 na si Mateo ay isa lamang piraso ng matigas na buto. Isa na hindi maaaring mabasag. Ang kakayahan ng lalaking ito sa alchemy ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa dati niyang buhay. Sa wakas, lumabas si Sword 13 mula sa kanyang pagkabigla at ngumiti habang sinasabi, "Ha, nagbibiro lang ako ngayon. Ang aking Heavenly Sword Sect ay walang gaanong galit sa iyo. Mahalaga ang nakaraan, ang wuswang ang walang malay. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa kanya. Paano kaya kung ibaon na natin ang ating dalawang sambahayan sa libing? Sa rehiyong 500,000 taon, hindi ito makapasok sa mga disipulo ng Heavenly Sword Sect. Kung hindi, kung makikita nila ang sarili nilang Vice Sect Master na ibinaba ang kanyang ulo bilang isang first level daw profound brat, malamang nalalabas ang kanilang mga mata. Sa totoo lang, halos lumuwa na rin ang mga mata ni Wuzhan sa oras na ito. Tiyo 13, hindi ko kayang mabuhay sa ilalim ng iisang langit kasama ang lalaking ito. Hindi ba't 3 eksperto lang sa Void Mystic Realm? Paano siya matatakot sa ating Heavenly Sword Sect? Sa pagbabalik ko sa pagkakataong ito, hihilingin ko kay Ama na kumilos. Kailangan nating patayin ang lalaking ito. Sigaw ni Wuzhan. Nagdilim ang ekspresyon ni Sword 13, at pinagalitan niya, "Tumahimik ka para sa akin. Nakakadismayang nilalang ka. Magsabi ka pa ng kalokohan at seselyuhan ko ang dagat ng enerhiya ng iyong esensya ngayon din at hahayaan kang may magpadala sa iyo pabalik sa Heavenly Sword Sect. At saka, mula ngayon, hindi ka na makakahanap ng gulo kay Young Master Lawson. Kung hindi, hindi kita papayagang umalis." Hindi makapaniwalang tumingin si Wuzhan kay Sword 13, nanigas ang buong katawan niya roon. Sa lahat ng panahon, si Tiyo 13 ang pinakamamahal niya at ngayon lang siya nagalit ng ganito katindi sa kanya. Sa pagkakataong ito, mukhang galit na galit talaga siya. Bagamat mataas ang katayuan ni Wuzhan sa Heavenly Sword Sect, labis pa rin ang paghanga at paggalang niya kay Uncle 13. Nakangiting sabi ni Mateo, "Huho, Brother 13, hindi mo kailangang maging ganito. Dahil sa ugali mo, nakakapagpahinga na ako. Pero, alam mo rin na nag-iisa lang ako sa mundo ngayon. Imposibleng maging kasing mapagbigay ko gaya ng dati sa paraan ng pag-uugali ko. Kung may mga asar sa akin ng paulit-ulit, hindi na ako magiging ganoon kaga." Napakalinaw ng ibig sabihin ni Mateo, bantayan mong mabuti ang pamangkin mo. Huwag mo na siyang hayaang lumabas at mangagat ng tao nang walang katiyakan. Kahit ang isang clay bodhisattva ay may kaunting galit. Sa susunod, talagang hahampasin niya ito ng matindi. Nang marinig ni Sword 13 ang sinabi ni Sword 13, tuluyan nang sumakit ang kanyang ulo. Paano naging ganoon kadaling mawala ang galit ni Wuzhan kay Mateo? Tumanggaw si Sword 13 at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Sa pagbabalik ko sa pagkakataong ito, ililihim ko si Wuzhuang. Bago ko siya makapasok sa Void Mystic Realm, hindi ko talaga siya papayagang makalabas." Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Dahil ganoon nga, bibigyan ko ng isang plum ang isang peach, at ireregalo ko itong 7 stars Miloo sa inyong dalawa." Gaya ng sinabi niya, dahan-dahang naglakad si Mateo patungo sa 7 stars Miloo sa di kalayuan. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi talaga lubusang nagpakawala ng mga atake ang 7 stars Miloo kay Mateo. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at binunot, at muling hinawakan ang 7 stars Miloo. Sa pagkakataong ito, tinatakan ni Mateo ang 7 stars Miloo. Itinago niya ito sa isang bote ng jade at direktang inihagis kay Sword 13. Kung tama ang aking mga hula, ang pagpasok ninyo sa Immemorial Medicine Garden ngayon ay malamang na siya ang pinupuntirya ninyo, hindi ba? Tungkol naman sa Divine Rank Spirit Medicine, ipinapayo ko sa inyo na huwag kayong makialam sa magulong sitwasyong ito, walang pakialam na sabi ni Mateo. 10:57. Kumunat ang noo ni Sword 13, at sinabi niya, "Posible bang may alam ka?" "Hindi ko alam. Pero masama pa rin ang kutob ko," sabi ni Mateo. Sa totoo lang, 500 taon na ang nakalilipas, minsan na siyang dinala ni Richard sa isang napakalalim na lugar noon.
Noong panahong iyon, wala pa siyang alam. Ngunit sinabi sa kanya ni Richard na sa kaibuturan ng Immemorial Medicine Garden na ito, mayroong isang presensya na kahit siya ay nararamdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Naisip ni Mateo na sa pagkakataong ito, malamang na may kakaibang ginagawa ang nilalang na iyon. Pero kung ano ba talaga ang kakaibang aktibidad na ito, hindi rin alam ni Mateo. Hindi mo nga alam, at gusto mo akong isama sa magulong sitwasyon. Mabuti ang intensyon ko. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo yan. Gamot na may divine rank spirit. Hey, makakapanganak pa rin ba ang mundong ito ng mga gamot na may divine rank spirit? Isa pa, wala akong ideya kung sino ang may lihim na motibo sa pagkalat ng mga chismis na yan, malamig ng ngiti ni Mateo. Hindi pinabulaanan ni Sword 13 ang mga salita ni Mateo. Sandali siyang nag-isip, at sinabing, kung gayon, maraming salamat sa mabuting intensyon niyang Master Lawson. Gayon pa man. Alam mo rin kung ano ang kahulugan ng deity realm sa mga nilalang na tulad natin. Imposible para sa akin na matras sa pakikibakang ito dahil lang sa isang salita mula sa iyo. Kung hindi, pagbalik ko, hindi na rin ako makapagbibigay ng ulat sa Sect Master. Tumanggaw si Mateo at hindi na nagsalita pa. Agad siyang umalis. Binabanggit lang niya ito ng maayos. Kung tungkol sa kung atres ba o hindi ang kabilang partido, hindi iyon ang maaari niyang pagdesisyonan. Pero sigurado si Mateo na ang pagbabago ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito ay malamang na hindi ganoon ka-simple. Ang pagkakaroon ng mga gamot na may divine rank spirit ay malamang na isang pagkukunwari lamang. Bukod pa rito, kahit pa may mga gamot na may antas ng banal na espiritu na mabubuo, sino pa ang makakasupil? Pagkaalis ni Mateo, galit na sinabi ni Wuzhan, Tiyo 13, bakit mo pinataas ang moral ng ibang tao habang binabawasan mo ang sarili mong prestihiyo? Matatakot ba sa kanya ang Heavenly Sword Sect ko, isang taong lubos na nag-iisa? Lubos na nag-iisa. Sa loob ng 10 araw, nakalikha siya ng 3 Void Mystic Powerhouse. Kaya mo pa rin ba siyang tretuhin bilang isang nag-iisa? Wuzhuang, totoo na ikaw ang pinakahenyo sa Divine Realm, pero kumpara sa kanya, napakahina mo pa rin. Ang batang ito na muling nagkatawang tao, ay hindi na ang batang Panginoon ng Medicine King Hall noon. Sa aking pananaw, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay malamang na nalampasan na si Richard noon. Hanggat ang kanyang lakas ay bumabalik sa tugatog nito, malamang na siya ang magiging pinakamakapangyarihang alchemist ng Divine Realm. Kahit na hindi siya kinatatakutan ng aking Heavenly Sword Sect, na isang kalaban, hindi na natin kailangang pukawin. Itong Matthew, mas mabuting iwan na lang natin siya kay Carson para mag-alala, seryosong sabi ni Sword 13 sa seryosong tono. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Wuzhan. Hindi naman sa hindi niya kinikilala na mas mababa siya kay Mateo, ayaw lang niya itong aminin. Noon pa man ay gusto na niya si Mary Chris, gustong-gusto na niya ito. Pero alam ng lahat sa Divine Realm na ang taong gusto ni Mary Chris ay si Matthew. Kahit pinapaamin niya na mas mababa siya sa karibal niya sa pag-ibig, hindi pa rin siya pumapayag kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay. Sa simula, inakala ni Wuzhan na sa muling pagkakatawang tao at pagbabalik ni Mateo, maging ito man ay lakas o katayuan, hindi na ito maihahambing sa kanyang nakaraang buhay. Kaya naman gustong tapakan siya ni Wuzhan ng walang awang. Sa huli, siya ang natapakan. Gayunpaman, iyon ay hiniram lamang ni Mateo ang kapangyarihan ng isang banal na artifact. Hindi niya ito inisip. Pero ngayon, si Mateo ay talagang umasa sa mga kasanayan sa alchemy at lumikha ng 3 powerhouse ng Void Mystic Realm. Nakakakilabot ito. Bagamat ayaw talagang aminin ni Wuzhan, naunawaan din niya na ang sinabi ni Sword 13 ay ang katotohanan. Kung siya pa rin ang Matthew ng nakaraang buhay, hindi ko rin siya papansinin. Pero dahil naranasan ko na ang pagbabago ng Medicine King Hall 20 taon na ang nakalilipas, malinaw na mas mature na siya kumpara sa nakaraan, at mas nakakatakot din. Kung guluhin mo ulit siya, mahirap garantiya na hindi siya magbibigay ng nakamamatay na suntok. Wuzhuang, ilang dosenang taon ka nang hindi kumikilos at dapat ay mature ka na rin. Kahit napakalakas ng Big Brother, hindi ka rin niya kayang protektahan buong buhay mo. Ang tunay na kayang protektahan ka ay ang iyong sarili. Pag-isipan mong mabuti.
Pinagsama ni Mateo ang lahat at naglibot sa rehiyon na may edad na 500,000 taon, at nakakita ng tangkay ng tier siyam na spirit medicine na tinatawag na Sword Astral Immortal Grass. Ang Sword Astral Immortal Grass na ito ay ginamit upang linisin ang sword chi sa loob ng katawan ng isang martial artist. Mayroon itong mahimalang epekto. Matapos niyang tulungan ang kanyang tatlong alipin na makabangon, natural lamang na hindi niya malilimutan ang kanyang sariling kapatid na si Tianming. Matapos makuha ang Sword Astral Immortal Grass, tinulungan ni Mateo si Tianming na pinuhin ang isang medicinal pill. Kapatid na Kwang, ang espada chi ni Carson ay walang kapantay na malupit. Kahit sa tulong ng mga gamot, hindi rin ito maaalis sa loob ng maikling panahon. Sa panahong ito, magsasara ka sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Pagkatapos mong tuluyang mapatalsik ang espada chi, palalayain kita, sabi ni Mateo. Umiling si Tianming at sinabing, nakababatang kapatid, sa loob ng Immemorial Medicine Garden na ito ay may nakatagong panganib sa lahat ng sulok. Marahil ay makakatulong ako sa iyo. Alinman dito, ang pinsalang ito ay hindi pa 1 o 2 araw, wala ring agarang pagmamadali. Nakangiting sabi ni Mateo, sa kasalukuyan, nakabawi na si Chen Ao ng kaunting lakas. Kung ikukumpara kay Sword 13, sa ganoong antas ng pag-iral, hindi rin siya mas mababa. Kalmayin mo lang ang sarili mo at mag-isa. Hindi na mababago ni Tianming ang isip ni Mateo at sa wakas ay pumasok pa rin sa Vast Heaven Pagoda upang pumasok sa isang saradong lugar. Matapos magtago si Tianming, nagpatuloy si Mateo sa pagdadala ng mga tao upang maghanap ng mga gamot para sa espirito, at sa wakas ay nakahanap ng isang tangkay ng Blossom Face Proud Heart Fruit. Ngunit ang isa pang gamot para sa espirito na kailangan ni Chen Ao, ang Void Nether Heavenly Orchid, kahit si Mateo ay hindi ito matagpuan. Kahit na napakarami ng mga gamot na pang-spirit sa Immemorial Medicine Garden, hindi rin ito ang lahat sa ilalim ng araw. Ang Void Nether Heavenly Orchid ay isang napakabihirang spirit medicine. Noong huling pumunta rito si Mateo, hindi niya ito nakita. Natural na walang lugar para magsimulang maghanap. Matapos magtagal sa rehiyon ng 500,000 taon ng 10 araw, isinama ni Mateo ang lahat at pumasok sa pinakamapanganib na rehiyon, ang rehiyon ng 1,000,000 taon. Ang rehiyon ng 1,000,000 taon ang hangganan kung saan maaaring makapasok ang mga Void Mystic Powerhouse. Papasok pa, may mga taong nakapasok na dati, ngunit wala pang nakalabas noon. Noon, nang isinama ni Richard si Mateo, nakarating lang din sila sa rehiyon ng 1,000,000 taon. Noong nakaraan, ang pinakamahusay na medicinal pill na nilikha mismo ni Mateo, pinangalanan niya itong Tao-defying pill. Ang Tao-defying pill na ito ang siyang naging pundasyon ng kanyang buong buhay, na halos 100 taon niyang ginugol para maperpekto ito. Sa loob ng 100 taon na ito, si Mateo ay gumawa ng hindi mabilang na mga eksperimento at nagsaliksik ng 58,000 uri ng tier siyam na spirit medicine, at ang mga katangiang panggamot ng mahigit 213,000 uri ng tier 8 spirit medicine, bago ito tuluyang nilikha. Ito halos lahat ng mga high-level spirit medicine na naitala sa Divine Realm na natagpuan ni Mateo. Ang grado ng Tao-defying pill ay talagang nalampasan ang anumang formula ng Pildore sa Divine Realm sa kasalukuyan. Ang mga pangunahing sangkap lamang ay mahigit 300 uri. Ang proseso ng pagpino ay walang kapantay na komplikado. Kahit na umabot na sa tugatog ng lakas si Mateo, napakahirap pa ring pinuhin ang Tao-defying pill. Ang mahigit 300 uri ng pangunahing sangkap na ito ay pawang tier siyam na mga gamot na may espirito. Ngunit ang pinakamahalagang pangunahing sangkap ng Tao-defying pill na ito ay siyam na uri ng 1,000,000 taong gulang na mga gamot na may espirito, na napakabihirang matagpuan. Sa impresyon ni Mateo, mayroong 2 uri sa loob ng Immemorial Medicine Garden na ito. Pagpasok ni Mateo sa Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ay hanapin ang 2 uri ng spirit medicines na ito. Ang 2 uri ng mga gamot na espirito na 1,000,000 taong gulang na, ang isa ay tinatawag na Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Ang isa naman ay tinatawag na Flame Soul Vast Universe Lotus. Pagpasok sa rehiyon ng 1,000,000 taon, natuklasan ni Mateo na ang mga bangkay sa tabi ng kalsada ay lalong dumami. Malinaw na ang antas ng panganib dito ay hindi maihahambing dati. Kahit na may proteksyon ang mga Void Mystic Powerhouse, mahirap pa rin para sa mga ekspertong ito ng Divine King na makatakas sa kapahamakan. Pero hindi ito naging problema kay Mateo. Natural lang na may mga paraan siya para maiwasan ang mga panganib na ito.
Habang naglalakad sila, may narinig silang malalakas na ingay ng labanan mula sa unahan. 10:58. Mga alon ng nakakatakot na alon ang nagmula sa itaas ng kalangitan. Ang mga taong naglalaban ay pawang mga powerhouse ng Void Mystic Realm. Siya Dojang, kasuklam-suklam kang basura. Para talagang samantalahin ang pakikipaglaban natin sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma para tambangan ako. Hahaha, ang mga likas na kayamanan ay nakukuha ng mga nakatadhana. Loki, malubha ka ng nasugatan at hindi mo talaga ako kapantay. Isuko mo ang iyong sarili sa kapalaran. Ngayon, ang aking palasyo ng bukang liwayway sa langit ay hindi titigil hanggat hindi namamatay ang iyong 7 Absolute City. Matandang hamog ka, ang gulo. Sa bilis na to, wala ni isa sa atin ang makakakuha ng kahit anong benepisyo. Lumalabas na ang dalawang grupo na matindi ang labanan sa kalangitan ay mga tao mula sa Heavenly Dawn Palace at sa 7 Absolute City. Ang lakas ng bawat isa sa mga espiritu ng medisina sa rehiyon ng milyong taon ay tumago sa kalangitan. Maging ang mga eksperto tulad ni Loki at Dojang ay nahirapang makakuha ng anumang kalamangan. Pero ang mga gamot na pang-espiritu sa rehiyong ito na may milyong taon, basta't isang tangkay lang ang maibabalik, magiging napakahalaga niyan. Kahit para sa mga malalaking paksayon tulad ng mga Super Holy Land, para na rin itong nakakakuha ng kayamanan. Nang marinig ni Mateo ang pangalang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma, kusang gumalaw ang puso niya. Ang dahilan kung bakit siya naghanap hanggang dito ay para sa kapakanan ng Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Sa kalangitan, nakipaglaban si Loki ng 3-on-1, na tila Guscosan, habang pinanatili ni Zakai ang array formation gamit ang lahat ng kanyang lakas, nahuli ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma na kasalukuyang nagwawala. Hindi naman sa ayaw niyang tulungan si Loki, kundi ang totoo ay wala talaga siyang magagawa. Ang 1 milyong taong gulang na Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma ay nag-iba na ng anyo at naging kalahating humanoid at kalahating demonyo. Kakaiba ang itsura nito, lalo na ang ulo ng Polypores na mukhang nakakatawa. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring tumawa. Ang lakas nito ay halos nagpawala ng pag-asa sa mga tao. Si Zakai ay pinuri bilang isang nilalang na pangalawa lamang sa Grandian Divine King sa Divine Realm. Ang lakas ng landas ng kanyang pormasayon ay higit sa lahat. Pero sa kasalukuyan, halos hindi niya kayang panatilihin ang array formation para hindi masira. Kung babawiin niya ang array formation, siya ang unang masasaktan. Siya ang unang gugustuhing patayin ng medicine spirit. Sa ilang salita pa lang, naunawaan na ni Mateo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Tiyak na ang Heavenly Dawn Palace ang unang nakatuklas sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Naglatag si Zakai ng array formation upang mahuli ang medicine spirit habang si Loki ang namamahala sa pag-atake. Sa huli, sila ay inambush ng grupo ni Dojang. Nasaktan si Loki, at kakaharapin ang grupo ni Dojang na binubuo ng 3 makapangyarihang Void Mystic Experts, paano pa siya makakalaban? Lumaban kayo ng masigla. Ituloy nyo lang. Itong Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma, tatanggapin ko ito para sa inyo. Tumalon si Mateo at lumapit sa hanay ni Zakai. Nagulat ang lahat sa biglaang pagsulot ni Mateo. Brat, ang lakas ng loob mo. Halos mapatalon si Dojang. Malaki ang nagastos niya para sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma na ito. Noong una, akala niya ay malapit na ang tagumpay. Hindi niya inaasahan na may mag-aagawan sa mga plano. Nakangiting sabi ni Mateo, bakit naman ako hindi maglalakas loob? 1 milyong taong gulang na Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Sok. Ang ganda naman nito. Nakita ni Yun Xiao si Mateo at agad na nag-alab ang kanyang galit. Malaki ang kanyang natamo sa kamay ni Mateo sa pagkakataong ito, na nagresulta sa kanyang kinailangang isakripisyo ang kanyang buhay bago pa man siya magkaroon ng oras para linisin ang lason at gamutin ang kanyang mga sugat. Bagamat nailabas na ang karamihan ng lason sa kasalukuyan, mayroon pa ring maliit na bahagi ng natitirang lason na hindi na mailabas. Malaki ang nabawas nito sa kanyang lakas. Kapatid na hindi ko kayang mabuhay kasama si Mateo sa iisang langit. Wala nang lakas si Loki, wala nang dapat ikatakot. Pupuntahan ko at papatayin ang gago na ito. Nagngingit-ngit si Yun Xiao at sinabing. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Dojang, at sinabing, sige. Susuportahan ko ang panig na ito. Tapusin mo na agad.
Gumastos siya ng napakalaking halaga bago malubhang nasugatan si Loki. Natural lamang na ayaw niyang ibigay kay Mateo ang prutas na nalaglag sa kanyang kamay. Isang kidlat lamang ang nakita niya. Mabilis na lumipad si Yun Xiao sa ere at dumating, ang kanyang bilis ay napakabilis. Magandang mamatay, Matthew. Hindi pa nakakarating ang boses niya, pero nauna nang dumating ang kausap niya. Dahil dito, tila walang kaalam-alam si Mateo. Lumingon siya at dahan-daang naglakad patungo sa hanay ni Zackay. Putok. Isang napakalaking kuko ng dragon ang biglang lumitaw, na nagpabalik kay Yun Xiao gamit ang isang sampal. Ilang beses na nagpagulong-gulong si Yun Xiao sa ere bago halos hindi makatayo. Wala kang kwenta, para manggahas na maging walang galang sa aking Panginoon. Wawasakin ka ng matandang ito ngayon. Seryosong sabi ni Chen Ao. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Nagbabantay silang lahat sa mga kilos ni Tucker at Lander. Hindi nila inaasahan na napalampas sila ng Chen Ao, sa sandaling gumawa siya ng hakbang, talagang nakakagulat ito. Ang mga Void Mystic Powerhouse ay walang gaanong pagkakaiba sa mga ordinaryong Peak Divine King pagdating sa Cultivation Realm. Kung hindi sila kikilos, hindi nila ito mapapansin. Pero ikinagulat ng lahat ang pag-atake ni Chen Ao ngayon lang. Kailan pa nagkaroon ng isa pang Void Mystic Powerhouse sa tabi ni Mateo? Bukod pa rito, ang Void Mystic Powerhouse na ito ay tila napakapambihira. Lalo na si Dojang, ang nakasaksi sa suntok na iyon mula kay Chen Ao, ang buong pagkatao niya ay nasa estado ng pagkalito. Sila, ang mga napakabanal na lupain na ito, sa pamamagitan ng paggapos, paghila, at paghila, ay nakapagtipon din ng 3 Void Mystic Powerhouse. Sa loob ng wala pang 10 araw, 3 Void Mystic Powerhouse ang biglang lumitaw sa tabi ni Mateo. Ito. Gusto pa rin ba nilang mabuhay ang mga tao? Lalong namangha si Yun Xiao hanggang sa hindi na moari pa ang kanyang pagkagulat. Naisip niyang hanapin si Mateo para maghaiganti dahil imposibleng maging katapat niya ang dalawang lalaking iyon na kakapasok lang sa Void Mystic. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng ilang araw na hindi pagkikita, may dinala pang mas nakakatakot na lalaki si Mateo at sumulpot. Tahimik si Loki sa buong oras, ngunit bumuhos ang mga alon ng kagalakan sa kanyang puso. Sobrang tuso ni Dojang at gumanap pa siyang mantis na sumusubaybay sa sikada. Hindi niya siguro inakalang kinain na pala siya ng Oriole ngayon, di ba? Kung hindi dumating si Mateo, baka mamatay na lang siya rito ngayon. Pero, tungkol sa mga pamamaraan ni Mateo, labis din siyang nagulat. Ang Chen Ao na ito ang pinaka-hindi kapansin-pansin sa mga nasasakupan ni Mateo. Hindi niya inakala na sa loob lamang ng 10 araw ay nagawa na siyang maging ganito kalakas. Dahil sa kanilang cultivation realm, natural lang na masasabi nila na dahil nasira ang Martial Dao Foundation ni Chen Ao, kaya naman biglang bumaba ang lakas niya. Pero, para makabawi si Chen Ao sa lakas na ito ngayon, hindi ito ang kayang gawin ng mga ordinaryong gamot. First level daw profound pa lang si Mateo ngayon. Paano niya napino ang ganitong kataas-taasang uri ng medicinal pills? Chen Ao, samahan mo si Yun Xiao para maglaro ng mahusay. Maghaiganti ka para sa kapatid ko. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Opo, Panginoon ko. Tumugon si Chen Ao. Ang dragon na tumetalon sa 4 na dagat ay agad na lumawak palabas. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng mga batas na may katangiang tubig ang sumugod patungo kay Yun Xiao. Nagbago ang ekspresyon ni Yun Xiao. Agad na lumawak ang sakop ng kidlat. Dalawang makapangyarihang eksperto ang nagsimulang magpalitan ng suntok sa hangin ng ganoon lang kabilis. Pero sa ilang galaw lang, kitang-kita na ang pagbaba ng galing ni Yun Xiao. Hindi talaga siya ang katapat ni Chen Ao. Nang makita ang eksenang ito, alam ni Dojang na hindi na niya kayang magpatuloy sa pagmamasid mula sa gilid kaya sinabi niya kay Jinpeng, ako na ang papalit kay Yun Xiao. Mabilis ninyong tapusin ang away. Pabagsakin si Loki. Pagkatapos magsalita, sumugod si Dojang sa labanan ng grupo. Ngunit sa oras na ito, dahan-daang lumapit si Mateo kay Zackay, tinapik ang balikat nito, at nakangiting sinabi, matandang ding, nagsikap ka. Papasok ako at susupilan ito ngayon din. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zackay at tila ayaw niya.
Malaki ang iginastos ng kanilang Heavenly Dawn Palace para sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma na ito. Pero sa pangalawang pag-iisip, sa ganitong sitwasyon ngayon, wala na talaga silang lakas para makipaglaban para sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Mag-ingat ka. Hindi simple ang lalaking ito. Sabi ni Zack kay sabay tango. 10:59. Nang masulyapan si Mateo na pumapasok sa array formation dala ang kanyang mga peripheral, hindi sinasadyang bumilis ang tibok ng puso ni Dojang. Kung talagang mapapasailalim ni Mateo ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma, ang kanilang grupo ay nasa panganib. Ang lakas ni Zackay ay napakalakas. Kahit papaano ay hindi siya mas mababa kay Yun Xiao. Kapag nakawala na siya, tiyak na gagantay ng aatake ang Heavenly Dawn Palace. Sa oras na iyon, silang tatlo ay makakaharap ang tatlong malalaking Void Mystic Powerhouses. Agad na mababaligtad ang sitwasyon. Si Dojang ay isa ring figure na matagal nang nakilala. Sa oras na ito, hindi siya natarante sa harap ng panganib at direktang sumalpok sa labanan ni na Yun Xiao at Chen Ao, sabay malakas na sabi, bilasan mo at harapin si Loki. Sulitin mo ang pagkakataon kapag handa na siyang angkinan ang kanyang buhay. Nanlamig ang puso ni Yun Xiao, hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang pagbabago ng sitwasyon. Ang miyembrong ito ng lahi ng dragon sa harap niya, ang lakas niya ay masyadong nakakatakot. Matapang din si Dojang. Ang kanyang sakop na banal na hari ay sakop ng mga espada. Sa pakikipaglaban kay Chen Ao, mariin niyang napigilan si Chen Ao. Ang mga kinatawa ng mga Super Holy Land na ito, bawat isa ay mga matandang halimaw. Ang kanilang lakas ay hindi maarok at karaniwang hindi kailanman ibinubunyag ang kanilang mga kakayahan. Ngunit ang kanilang lakas, walang sino man ang nangahas na maliitin. Ang pinakamalakas na tao ng 8 dakilang banal na lupain ay hindi rin naman nakahihigit sa 10 dakilang banal na hari. Bukod pa sa pundasyon ng napakabanal na lupain, ang 10 dakilang banal na hari ay hindi rin madaling magiging kaaway nila. Kung tungkol naman sa isang taong tulad ni Dojang, masasabing siya ang pinakamalakas sa ikalawang antas. Kung mabawi ni Chen Ao ang lahat ng kanyang lakas, natural na hindi siya matatakot dito. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan, medyo mas mababa pa rin siya kumpara kay Dojang. Sa kasalukuyan, si Dojang ay balisa rin at agad na nagsalita gamit ang kanyang buong lakas, gustong tapusin agad ang laban. Kahit hindi bumalik sa tugatog ang lakas ni Chen Ao at napakalayo pa rin niya kumpara kay Dojang, ang kanyang seniority ay mas mataas pa kaysa sa isang matandang halimaw tulad ni Dojang. Alam niyang si Dojang ay sabik sa tagumpay at sa halip ay hindi na nagmamadali. Ang kanyang dragon na tumatalon sa 4 na dagat ay mukhang walang anumang nakamamatay na epekto, ngunit sa totoo lang, ito ay umaalon ng may mga agos sa ilalim. Sa oras na ito, tuluyan na siyang nagdepensa at nagdepensa gamit ang isang water attribute Divine King's Domain. Tunay ngang walang putol ang pagkakagawa nito. Kahit na mas malakas pa ang sakop ng mga espada ni Dojang, hindi rin ito kayang lagpasan ang patuloy na sakop ng tubig. Nang panahong iyon, dahil masyadong malala ang mga pinsala ni Loki, at sa harap ng atake ni na Yun Xiao at Jinpeng, tila ba siya ay nanghihina na sa kanyang mga paa. Ang pananambang ni Dojang dati ay ginawa ng napakasama. Sa kasalukuyan, hanggang 30 hanggang 40% lamang ng kanyang buong lakas ang kayang ilabas ni Loki. Si Yun Xiao ay isa ring veterano ng Void Mystic Powerhouse. Bagamat hindi umabot sa antas ni Dojang ang kanyang lakas, hindi rin ito maaaring maliitin. Sa isang malaking labanan, si Loki ay lalong nanghihina. Nagpalitan ng tingin ang dalawa ni Tucker at tahimik na sumali sa labanan ng grupo. Kahit nakakapasok lang nilang dalawa sa Void Mystic, hindi naman sila gaanong mas malala kumpara sa mga powerhouse ng Void Mystic tulad ni Jinpeng. Hindi rin naman magiging disbentaha ang pakikipaglaban ng dalawa laban sa isa. Sa ganitong paraan, biglang nabawasan ang pressure ni Loki. Sa loob ng ilang panahon, ang magkabilang panig ay talagang nahulog sa isang pagkakatabla. Ngayon, depende na kung kailan makakawala si Zackay. Ang balanse ng labanang ito ay lubos na papabor kay Mateo. Lihim na nababalisa si Dojang ngunit hindi niya lubos na nalabag ang depensa ni Chen Ao. Sa mismong sandaling ito, palihim na lamang niyang naidasal na sana'y hindi malupig ni Mateo ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Sa kanyang panig, pinatakbo ni Zackay ang hanay ng mga sundalo gamit ang lahat ng kanyang lakas, hindi nang ahas na huminahon kahit kaunti.
Ang array formation na kanyang inilatag ay tinatawag na Profound Heaven Nine Battles Formation. Isa ito sa pinakamalakas na mana ng array formation sa Ding family ng Heavenly Dawn Palace. Gayunpaman, kahit na si Zakai ay pinuri bilang numero unong tao sa landas ng mga Pormasayon sa ilalim ng Grandian Divine King, ang kanyang lakas kumpara kay Lin Feng ay kulang pa rin. Kahit na itong Profound Heaven Nine Battles Formation, 80% lang ang naunawaan ni Zakai. Magbubukas ako ng puwang. Sulitin mo ang pagkakataon at pumasok sa loob ng hanay. Pero sandali na lang ang natitira. Kung hindi, kapag gumapang na ang apoy ng yelo niya, hindi na rin ito mapipigilan ng matandang ito, sabi ni Zakai. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi na kailangan, ako na lang ang papasok. Natigilan si Zakai at napabulalas, paano ka nakapasok? Nasa kalagitnaan pa lang ang kanyang mga salita nang makita niyang itinaas ni Mateo ang kanyang paa at pumasok sa array formation, walang kapantay na kahirap-hirap. Nanlaki ang mga mata ni Zakai, hindi makapaniwalang tiningnan ang eksenang ito. Paano ito nangyari? Bulong ni Zakai sa sarili. Ugong. Isang malakas na puwersa ng pagbangga ang nagpabalik sa katinoan ni Zakai. Dali-dali niyang iwinaksi ang kanyang mga iniisip at pinatakbo ang array formation, pinatatag ang array formation. Gayunpaman, wala nang hihigit pa sa pagkamangha sa kanyang puso. Ang Profound Heaven Nine Battles Formation ang sukdulang pamana ng pamilyang Ding. Ito ay walang kapantay na lalim. Pinag-aralan na niya ito ng ilang libong taon at 80% pa lamang ang naunawaan niya. Gayunpaman, para sa mga ordinaryong eksperto sa Void Mystic, napakadali para sa kanya na harapin sila. Alam ni Zakai na si Mateo ay isang Tier 9 Formations Emperor, ngunit hindi dapat posible para kay Mateo na makapasok sa Profound Heaven 9 Battles Formation gamit ang path level ng kanyang formations. Pero ngayon, nakapasok si Mateo sa array formation ng walang kahirap-hirap. Nangangahulugan lamang iyon na ang formation path level ni Mateo ay nasa parehong level na niya. Tama ang hula niya. Naunawaan ni Mateo ang array formations 3 volumes. Sa loob ng ilang taon, malaki na ang naging pag-unlad ng kanyang formations path level. Bagamat hindi pa nito naaabot ang taas ni Lin Feng, ang pagpasok sa Profound Heaven 9 Battles Formation ay hindi naging mahirap. Umikot si Mateo sa loob ng array formation at mabilis na nakalapit sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Ang dahilan kung bakit nakuha ng pangalang Ice Flame Mystic Ganoderma ay dahil kaya nitong magpalabas ng isang uri ng lubhang nakakatakot na apoy ng yelo. Ang Ice Flame ay idinyure ng isang milyong tanggulang na Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Kahit natamaan ang mga Void Mystic Powerhouse, ito ay kahit papaano ay resulta rin ng matinding pinsala. Gayunpaman, ang isang eksperto tulad ni Zakai ay hindi rin kikilos na parang humaharap sa isang matinding kalaban. Ang apoy ng yelo na ito ay maaari ring may pangkat sa parehong kategorya tulad ng mga apoy ng asensya. Ngunit hindi ito angkop para sa pagpino ng mga tableta. Dahil wala itong init at isang uri ng malamig na apoy. Ngunit ang mapanirang kapangyarihan ng apoy na yelong ito ay napakalakas. Kaya pa nitong sunugin ang mga ordinaryong tao hanggang sa wala nang matira. Nang makita ng Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma na papalapit si Mateo, para itong isang gulat na maliit na kuneho, na naglalabas ng mga apoy ng yelo sa kanya nang may pagkabaliw. Sa isang iglap, ang buong pagkatao ni Mateo ay nabalot sa apoy ng yelo. Kahit ang kanyang anyo ay hindi na makita. Nang makita ang eksenang ito, nabahala si Zakai sa kanyang puso at palihim na nagmura sa loob-loob. Pero walang tigil sa pagtawa si Dojang at sinabing, naisip ko kung gaano kalakas ang kakayahan ng batang ito. Sa pagkakataong ito, kumagat siya ng higit pa sa kaya niyang nguyain, di ba? Gusto kong tingnan kung paano siya lumalabas mula sa mga nagliliyab na yelong ito. Sa labas ng mundo, ang aura ni Mateo ay hindi na lubos na maramdaman, na parang nilamon ng nagliliyab na yelo ang buong pagkatao niya. Hindi napigilan ni Chen Ao na mapangiti ng malamig sa kanyang puso nang makita ang tuwa ni Dojang. Isang galaw lang ang nagpatahimik kay Mateo. Ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma ay sumayaw din ng may kagalakan, na para bang nakakuha ng isang malaking tagumpay. Pero nang sandaling iyon, biglang hindi na kumibo ang kumpol ng nagliliyab na yelo. Para itong nagyelo.
Putok. 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 Sa sumunod na sandali, ang mga nagliliyab na yelo ay talagang nagyelo. Pagkatapos noon, sunod-sunod na mga bitek ang lumitaw. Putok. Ang mga nagliliyab na yelo ay tuluyang nagkawatak-watek, naging mga piraso ng yelong nalaglag sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Sa loob ng mga apoy ng yelo ay may isa pang tao. Isang babae. Ang babaeng ito ay walang kapantay na lamig. Para bang ang buong pagkatao niya ay nabago mula sa 10,000 taong gulang na malalim na yelo. 1060. Magaling, Laika. Sabi ni Mateo sa malamig na babaeng katabi niya nang may ngiti sa labi. Ang malamig na babaeng ito ay walang iba kundi ang Laika na matagal nang nagkukubli. Sa loob ng ilang taon na ito, si Laika ay nasa isang pribadong lugar sa loob ng Vast Heaven Pagoda sa buong panahon. Sa tulong ng mga medicinal pills ni Mateo, mabilis at masigla siyang sumulong, at hindi pa katagalan ay nakarating na siya sa Dao Profound Realm. Ang 9 Divine Link Meridian ay talagang isang spirit physic na mahirap hanapin. Ang kanyang cultivation speed ay mas mabilis pa ng kaunti kaysa kay Mateo. Lalo na matapos gawing vortex ni Mateo ang frost poison ni Laika, mas naging mabilis pa ang kanyang cultivation kaysa dati. Masayang-masaya ang itsura ni Laika. Agad na natunaw ang malamig niyang mukha, parang natutunaw na glacier, na agad na nagpamangha sa lahat. Matagal nang sinundan ni Laika ang Batang Panginoon. Sa wakas, makakatulong na ako sa Batang Panginoon, masayang sabi ni Laika. Nakangiting sabi ni Mateo, ang iyong 9 Divine Link Meridian ay isang katawan na may matinding lamig, ang sumpa ng mga apoy ng yelo. Kahit na wala pa roon ang iyong cultivation realm, ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma ay walang magagawa sa iyo. Tumango si Laika at sinabing, Young Master, ikaw na lang ang bahala sa paghuli niyan. Ipaubaya mo na kay Laika ang apoy na ito. Tumango si Mateo at sumugod. Nang makita ng Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma ang sitwasyon, tila natapakan ang buntot nito, at sabay-sabay na nagbuga ng napakalaking ulap ng apoy ng yelo. Sumunod si Laika kay Mateo, habang ang Emperador Chi ay nagwawala ng malakas, at agad na nagyelo ang mga nagliliyab na yelo. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Lalo na sina Zakai at Loki. Alam na alam nilang dalawa ang galing ng mga apoy ng yelo. Hindi nila inaasahan na si Mateo ay nagpakawala ng isang dalaga na talagang ganap na immune sa mga apoy ng yelo. Walang malay na sabi ni Zakai, hindi ko talaga inakalang ang sumpa ng apoy ng yelo ay ang 9 Divine Link Meridian. Mukhang matagal nang handa ang batang G na iyon. Gusto ni Mateo na pinuhin ang Dao-defying pill. Natural lang, pinag-aralan niya ng malalim ang siyam na magagaling na gamot na ito. Ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma na ito ay matagal nang sinaliksik ng mabuti ni Mateo. Sus Mariosep. Palihim na nagngalit ang mga ngipin ni Dajang. Hindi niya inakala na kayang harapin ni Mateo ang malaking problemang ito, ang apoy ng yelo, nang walang kahirap-hirap. Pero habang lalo siyang kinakabahan, lalo niyang hindi mapabagsak si Chen Ao. Sa halip muntik nang baligtarin ni Chen Ao ang sitwasyon ng ilang beses sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga oras na siya ay nadidistract. Hey! Gusto kong lumaban, kailangan kong mag-focus ng kaunti. Hindi pwede na ganyan ka. Nakangising sabi ni Chen Ao. Sa loob ng Profound Heaven 9 Battles Formation, si Mateo ay pabago-bagong gumagala sa buong oras at hindi agad nagpakawala ng mga atake sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Dahan-daang sumunod si Laika sa likuran at binuksan ang daan para kay Mateo. Biglang nanginig ang dulo ng daliri ni Mateo. Isang guhit ng malamig na liwanag ang dumaan, diretsyong tumutusok sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Chi! Isang hanay ng mga apoy ng yelo ang nagliwanag, agad na tumama sa bahid ng malamig na liwanag. Isang piraso ng lumilipad na abo ang bumagsak mula sa langit, at naging alikabok. Hindi nasaraan ng loob si Mateo. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sinabi kay Laika, bantayan mo ang mga galaw ko. Naunawaan ito ni Laika ng palihim at sinabing, huwag kang mag-alala, Batang Panginoon. Binilisan ni Mateo ang kanyang teknik sa paggalaw, at isa na namang bahid ng malamig na liwanag ang dumaan. Sa pagkakataong ito, natuto na si Laika.
Isang manipis na bahid ng Emperor Qi ang lumabas, agad na ginawang mga ice cube ang bakas ng apoy ng yelo. Qi! Isang liwanag na singsing ang umalangaw-ngaw na parang may kung anong tumusok sa katawan ng Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Nanginig ang buong katawan ng Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma na parang nangkokombulsyon. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan si Mateo. Inihagis niya ang kanyang mga kamay, ilang guhit ng malamig na liwanag ang muling pinaputok, na tumama sa Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Sa pagkakataong ito, nanigas ang katawan ng Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma at bumagsak sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma na kahit dalawang magagaling na Void Mystic Powerhouse ay hindi kayang patumbahin ay tinapos ni Mateo ng ganito lang. Ang ilang mga guhit ng malamig na liwanag na iyon ay mga pilak na karayom na inihanda ni Mateo ng maaga. Ito ay inilublob sa isang nakapagpapagaling na likido na ginawa ni Mateo upang partikular na i-target ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma. Hanggat tinamaan ang espiritu ng medisina, ipapakita nito ang orihinal nitong anyo. Matapos bumagsak sa lupa ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma, mabilis itong nag-iba ng anyo at bumalik sa orihinal nitong anyo. Hindi umimik si Mateo at direktang itinago ito. Ang una sa siyam na magagaling na gamot ay nakuha ng walang anumang abala. Dalawang dakilang banal na lupain ang nagpigil sa isa't isa. Sa huli, ito ang talagang nakatulong kay Mateo. Hindi kailanman inakala ni Dojang na agad-agad na maaalagaan ni Mateo ang medicine spirit, at hindi mapigil ang magbago ng malaki ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bilasan ninyo ang pag-atres. Sigaw ni Dojang. Habang nagsasalita siya, biglang iginiit ni Dojang ang kanyang banal na nasasakupan ng hari hanggang sa limitasyon, sinusubukang iwaksi ang pang-aabala ni Chen Ao. Tumawa ng malamig si Chen Ao at sinabing, gusto mong tumakbo. Paano naging ganoon kadali? Nakakagulat ang galaw ni Dojang. Pero si Chen Ao ay isang karakter na naging tuso na dahil sa edad, paano niya nagawang pakawalan si Dojang ng ganoon kadali? Hindi na nakapagsalita si Dojang, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ikaw. Kailan ka? Natuklasan ni Dojang na ang Divine King Domain ni Chen Ao ay kinakalawang na pala ng hindi mahahalata ang kanyang Divine King Domain, at tuluyang dumaikit sa kanya. Tumawa ng malakas si Chen Ao at sinabing, bro, noong naglalaro ang lolo Ao mo gamit ang mga Divine King Domain, hindi pa nga ipinapanganak ang lolo mo. Ang Dragon Prancing the Forces ay itinuturing na pinakamalakas na domain ng Dragon Clan. Sa mga katulad mo, nang-ahas ka ring makipaglaro sa lolo Ao mo. Bantayan mong mabuti, Maelstrom Garroter. Sa sandaling ito, hindi mabilang na maliliit na vortex ang biglang lumitaw sa Divine King Domain ng dalawang tao. Ang nakakatakot na Garroting power na iyon ang siyang nagpadurog sa mga blade light ni Dojang. Power! Agad na nagbuga si Dojang ng dugo, ang sugat sa dibdib niya ay sapat na kalalim para makita ang mga buto. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay natigilan sa pagkamangha. Pinigilan ni Dojang si Chen Ao ng buong lakas, hindi man lang binigyan ng pagkakataong huminga ng malalim. Hindi niya inakala na sa huli, direkta siyang tinapos ni Chen Ao, na parang isang mahina ang nananaig sa malakas. Kuya He. Ayos ka lang ba? Napasigaw sa takot si Yun Xiao at agad na ipinagpag si Loki, saka lumapit para alalayan si Dojang. Hindi tapat sa mga kaibigan si Yun Xiao. Pero sa pagkakataong ito, alam din niya na silang tatlo ay parang mga langgam na nakatali sa lubad. Ikinumpas ni Dojang ang kanyang kamay at sinabing, hindi mamamatay. Nakakatakot ang hitsura ng kanyang mga pinsala ngunit hindi naman ito na pinsala ang pundasyon. Dali-dali siyang kumuha ng gamot at nilunok. Ang mga pinsala sa kanyang katawan ay gumaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Pero ang aura niya kumpara kanina ay hamina ng husto. Tiningnan din ni Mateo si Chen Ao nang may pagtataka at sinabing, magaling, matandang, Ao. Hindi talaga para sa palabas ang titulo mo bilang numero 1 makapangyarihang Dragon Clan. Tumawa ng malakas si Chen Ao at sinabing, haha, hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa pagbibigay ng mga gamot ng kamahalan? Sa laban na ito ngayon, matandang Ao, sa wakas ay nailabas ko na ang inis sa aking dibdib. Walang humpay ang pasasalamat ni Chen Ao kay Mateo.
Kung wala si Mateo, hindi siya makakalabas sa White Tiger Dungeon, lalo na't hindi niya masasabing magkakaroon siya ng magandang laban sa mga pinakamalakas na kapangyarihan ng kasalukuyang Divine Realm. Ang lahi ng dragon ay isang mapagmataas na lahi. Si Chenao pa nga ang pinakamagaling sa kanila sa lahing ito. Maiisip mo ang hinanakit sa kanyang puso nitong ilang taon. Sa panahong ito, pinanood niya sina Tucker at Lander, silang dalawa ay sunod-sunod na nakakarating sa kaharian ng Void Mystic, ang kanyang puso ay matagal nang nangangati ng hindi matitiis. At sa labanang ito, talagang lumaban siya hanggang sa kanyang kagustuhan, inilabas ang kanyang pangunawa patungo sa mga banal na sasakupan ng hari hanggang sa mga hangganan. Gaya ng sabi niya, noong naglalaro siya sa mga sakop ng Divine King, hindi pa nga ipinapanganak ang lolo ni Dajang. Ang pagkatalo niya sa malalakas bilang mahina ngayon ay hindi aksidente, kundi isang tunay na pagpapakita ng kanyang lakas. Natatawang sabi ni Mateo, hindi kayang dagdagan ng mga gamot ang lakas mo. Dahil kayang talunin si Dajang mula sa pananaw ng mahihina, ito ang kakayahan mo. Mukhang minamaliit ko ang titulo bilang numero 1 powerhouse ng lahi ng dragon. Mga taos-pusong salita ang sinabi ni Mateo. Kahit si Dorian o si Arlott, medyo minamaliit sila ni Mateo. Pero ngayon, namangha si Chenao. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.